Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ng ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1501 hanggang 1520. Kabanata 1501. Kapag nag-usap ang matatalinong tao, kahit sa ere lang sila nakikipag-usap, magkakaintindihan sila. Sinabi ng baldado na si Brown na dapat silang mag-chat ni Jasper nang pumunta si Jasper sa Swallow Capital. Ang ibig niyang sabihin ay kung busy si Jasper, hindi na nila kailangan pang mag-chat. Samantala, sinagot naman ni Jasper na pupunta siya kapag may oras siya, ibig sabihin ay naiintindihan na niya ang ipinahihiwatig ng baldado na si Brown. Kaya naman, wala siyang planong pumunta sa Swallow Capital pansamantala. Hindi ko matiis ang lalaking iyon. Bahagyang ipinikit ni Jasper ang kanyang mga mata at kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan si Lord Alvarado. Anong sabi niya? Mabilis na kinuha ni Lord Alvarado ang telepono. Iniisip ko kung kilala mo ang baldado na si Brown, diretsong tanong ni Jasper. Hindi alam kung ano ang ginagawa ni Lord Alvarado sa kabilang dulo ng telepono, ngunit halatang interesado siya. Huminto siya at tila lumipat sa isang lugar na mas maginhawang makipag-usap pagkatapos, nagpatuloy siya, nakausap mo ba siya? Hindi naman. May isang middleman, na nakita kong medyo kawili-wili. Napabuntong hininga si Lord Alvarado at sinabing, ito ay eksaktong katulad niya. Siya ay mahusay sa paggawa ng isang bagay na hindi kinakailangang komplikado. Sa tingin ko dapat mong iwaksi ang pag-iisip na masangkot siya dito. Bakit mo nasabi iyan? Tanong ni Jasper. Hehe. Tumawa si Lord Alvarado at sinabing, wala kang ideya, tama. Ito ay may kaugnayan sa tatlong pamilya. Ang aking pamilya ay nasa negosyo sa loob ng maraming henerasyon. Bago itatag ang Summerland, ang aking pamilya ang pinakamalaking may-ari ng lupa sa Timog. Ang pamilya ng Munting Prinsipe ay may kaugnayan sa negosyo at gobyerno, ngunit sa nakalipas na 2 dekada, ang mga nakatataas ay naging mahigpit na kaya't ang mga negosyante ay hindi na pinapayagang makialam sa sistema. Ang pangungusap na ito ay halos nakasulat sa mga sagnay ng batas. Kaya, ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin ngayon ng pamilya ng Munting Prinsipe ay negosyo. Kung tutuusin, mas komplikado ang family history nila. Kung magpapatuloy sila sa politika, mahirap para sa kanila na gumawa ng malaking pagbabago. Lastly, ang Browns. Let me tell you this, the roots of the Browns are in the residence, do you understand? Bagaman nagnenegosyo rin sila, karamihan sa mga negosyong ito ay semi-state-owned enterprises. Sa madaling salita, sila ay napakasensitibong mga negosyo, novel drama. Tumanggaw si Jasper nang marinig ang paliwanag ni Lord Alvarado. Sabi niya, tama, kaya hindi ko na siya kailangan pang kontekan. Gayunpaman, ang baldado na si Brown ay mahilig sa mga hindi inaasahang bagay. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya hanggang sa huling minuto. Sa pangkalahatan, ang mga taong maingay doon ay gustong pagsamahin kaming tatlo, ngunit masasabi ko sa iyo mula sa kaibuturan ng aking puso na hindi ako mahilig makipag-ugnayan sa baldado na si Brown. Pakiramdam ko kung balatan ko siya, makikita ko ang 100 taong gulang na halimaw na nakatira sa ilalim. Napakaskimang niyang tao at lagi siyang tumpak. Maaagrabyado kapag katapos makipag-ugnayan sa kanya, impyerno, kahit na. Kung hindi ka kumbinsido pagkatapos na magdusa ng mas kaunti, madarama mo pa rin na ang resulta ay makatwiran. Kailangan ko siyang purihin sa kanyang mga kakayahan. Sa pag-quote sa mga matatanda mula sa aking pamilya, ang baldado na si Brown ay mas pilyo kaysa sa mga imp. Dinanas niya ang puot ng langit kaya baldado na ang 2 paa niya. Pinigilan din nito ang lahat ng posibilidad na magkaroon siya ng karapatang mamuno sa tirahan. Kung tutuusin, napakakakaibang maging general sa isang wheelchair. Hindi alam ni Jasper kung matatawa o maiiyak. Aniya, baka magalit siya kapag narinig niya iyon. Ayos lang. Malalaman mo kapag nakita mo ang lalaki.
Wala siyang mararamdaman kung tatawagan mo siyang baldado o may kapansanan sa mukha. Siyempre, kailangan niyang isipin na karapat-dapat kang makipag-usap sa kanya para makuha ang pagkakataong iyon. Tumanggo si Jasper at sinabing, kung ganoon, hahayaan ko na lang ang usapin. Panginoon Alvarado, kailangan kong tipunin ang lahat ng kasangkot para sa isang pulong sa loob ng 2 araw. Malaya ka ba? Siyempre, bigyan mo ako ng oras at lugar. Pupunta ako pagdating ng panahon. Sige, kakausapin kita. Pagkababa ni Jasper ng telepono, tumingin siya kay Henry na nanginginig na lumabas ng nightclub sa tulong ng 2 magagandang babae. Binuksan niya ang pinto at nakasimangot na nagtanong, paano nangyari ito? Humalaklak si Henry at sinabing, kung hindi ako lasing, paano magkakaroon ng pagkakataon ang mga sisiw na ito? Ang 2 magagandang babae ay nagpout ng mapaglaro, Young Master Lo, napakasama mo. Napakasama mo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1502. Sige, sasama ka ba sa akin o ano? Tanong ni Jasper, novel drama. Narinig ito ni Henry at itinulak niya ang 2 magagandang babae. Masigla niyang sinabi, sasama ako sa iyo. Akala ng 2 babae ay makakasama nila ang isang mayamang lalaki tulad ni Henry. Sa sandaling ito, natigilan sila. Palm, babes, kahit sobrang saya ko ngayong gabi, I guess hindi kami nakatadhana na magkasama. Kaya, palm na, ngumisi si Henry, kumuha ng isang balumbon ng pera para ilagay sa kamiseta ng 2 babae. Pagkatapos, maingat siyang kumaway at pumasok sa kotse. Dahan-daang tumalikod ang Bentley at umalis. Napatingin ang 2 babae sa mga taillights ng Bentley at pinagpapadyak ang kanilang mga paa sa galit. Gayunpaman, nang maramdaman nila ang kapal ng pera sa kanilang dibdib, ngumiti sila sa kasiyahan. Sa loob ng sasakyan, ibinaba ni Henry ang ulo at nilero ang phone niya. Akala ko magsasaya ka ngayong gabi, sabi ni Jasper. Ginawa ko. Kinaway-kaway ni Henry ang kanyang kamay at sinabing habang amoy alak, sa tingin mo ba papayag ako na kahit sinong babae lang ang humawak sa katawan ko? Stop kidding, masyado akong mapili, okay. Pagkasabi niya nun, tumunog ang phone ni Henry. Napatingin si Jasper sa kanya. Ayos lang. Sa wakas ay alam na niya kung bakit naging masunurin si Henry. Nandito ang supervisor niya. Jill, ako ito. Babalik ako ngayon. Kinuha ni Henry ang telepono at tumawa. Ipinapangako ko na hindi ako gumawa ng anumang bagay na higit sa limitasyon sa sinumang babae. Umiling si Jasper. Lahat talaga ay may kahinaan. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi siya maniniwala na ang isang tulad ni Henry ay magiging masunurin. Nang matapos nila ang kanilang gawain, hindi na natili si Jasper sa Suzzville. Sa halip, hiniling niya kay Julian na magmaneho pabalik sa Norrites City ng gabing iyon. Sa sumunod na 2 araw, lumipad siya sa 4 na lungsod sa bansa. Pumunta siya sa Hilaga, sa Timog, sa Silangan, at sa Kanluran. Sa prosesong ito, nakipagpulong si Jasper sa mga pangulo ng iba't ibang kamara ng komersyo. Nakipagpulong din siya sa mga amo ng ilang malalaking pribadong kumpanya sa pamumuhunan. Ang ilan sa mga pagpupulong na ito ay naging maayos at ang iba ay hindi. Gayunpaman, nang sa wakas ay bumalik si Jasper sa Norrites City, nasiyahan siya sa resulta. Nagawa niyang i-connecta ang lahat ng paalang at patayo sa loob lamang ng ilang araw. Kasabay nito, mayroong 48 oras bago muling buksan ang stock market ng Estados Unidos. Nagpadala si Jasper ng invitation card sa lahat. Sa mga araw na nakarating ang mga invitation card sa kanilang destinasyon, ang mga tao mula sa mga paliparan sa maraming lungsod sa buong bansa ay direktang lumipad sa Norrites City. Kung ililista ng isa ang mga pagkakakilanlan at katayuan ng mga taong ito, makikita nila na halos lahat sila ay mga pinuno ng mga sektor ng ekonomiya at pananalapi ng bansa. Ang mga taong ito ay maaaring tunay na kumakatawan sa karamihan ng kapangyarihan ng pribadong kapital ng Summerland ngayon. Samantala, sa araw na ito, isang pundasyon ang opisyal na nakarehistro at nagsimula sa Norrites City. JW Foundation. Ang rehistradong kapital nito ay 320 bilyong summer dollars. Sa araw ng pagpaparehistro, ito ang naging pinakamalaking domestic venture capital fund ng Summerland.
Napakalaki nito na ang naipong kapital nito ay higit pa sa pinagsamang halaga ng ikalawa hanggang ikasampung pinakamalaking pondo sa bansa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1503, 320 bilyong summer dollars ang lahat ng kapital na naipon ni Jasper sa panahong ito. Hindi pa kasama rito ang pera na gustong kunin ng munting prinsipe at ni Lord Alvarado. Sa 320 bilyon, 200 bilyon ang sariling punong guro ni Jasper. Isinala niya si JW sa bangko, at sa ilalim ng pagsang-ayon ng pangangasiwa ng sentral na bangko, nakatanggap siya ng pautang na 60 bilyong summer dollars. Ang natitirang 140 bilyon ay pawang likido ni Jasper. Mga pondo at ang pera na dati niyang ginawa sa stock market ng Estados Unidos. Bagamat hindi mailabas ang pera dahil sarado ang stock market ng Estados Unidos, ang mga posisyon na hawak ni Jasper ay umiral ng may layunin, kaya't ang pagpaparehistro ng pundasyon ay hindi naapektuhan kahit kaunti. Ang natitirang 120 bilyon ay kumakatawan sa pinagsama-samang pamumuhunan mula sa iba pang pribadong entidad. Imposibleng itaas ang halagang ito ng pera sa anumang iba pang oras, novel drama. Gayunpaman, hindi dapat pabayaan ang mga kapitalista mula sa Summerland sa panahong ito. Ang mga nangungunang aso dito ay higit na may kaalaman kaysa sa anumang iba pang industriya. Sa isang flight papuntang Nortes City International Airport, dalawang lalaking walang kapintasan ang suot na nag-uusap sa business class cabin. Sila ay nakadamit sa paraang tila sila ay kabilang sa mataas na uri. Mr. Coleman, I heard Pix International invested 6 billion in JW Foundation this time. Hindi ito maliit na halaga. Tumawa ang lalaking nakasuot ng gray-brown suit. Ang isang suit ng ganitong kulay ay bihira dahil karamihan sa mga tao ay hindi maaaring dalhin ito sa lahat. Karamihan ay magmumukhang hindi sophisticado sa pagsusuot nito, ngunit ang lalaking ito ay perpektong kinakatawan ang kakanyahan ng kulay na ito. Mukha siyang mature at stable. Bukod dito, inihayag din niya ang isang katangian ng eclecticism. Masasabi na kung gaano ka-estilo ang lalaking ito mula sa mga paminsan-minsang sulyap ay binaril siya ng mga air stewardesses. Ang lalaking nagngangalang Mr. Coleman ay tumawa at sinabing, hindi na ako makakapaglabas ng mas maraming pera ngayon. I wanted so badly to take a loan para mamuhunan sa kanya. Ang lalaking nakasuot ng gray-brown na suit ay gulat na sabi, ganyan ka ba kumpiyansa sa JW Foundation, Mr. Coleman? Kung tutuusin, binata na si Jasper Lane at wala pa sa 30s. Napakalaking halaga at masasabing pinakamalaking pribadong pondo mula noong itatag ang Summerland. Gagamitin din ito sa kanluran para makipaglaban at Wall Street. Hindi ka ba natatakot na may mangyari? Makahulugang sagot ni G. Coleman, ikaw at ako ay pinaglalaroan ang pinansyal na kapital at pareho tayong may sariling mga bagong channel upang libangin ang ating sarili kung kinakailangan. Kung dito ka nakaupo ngayon, siguradong narinig mo na rin ang ilang balita. Kaya, dapat mong malaman kung gaano ang paghanga ng Swallow Capital kay Jasper. Ano bang masama sa pagiging bata? Not to mention na mula pa noong sinaunang panahon, ang mga bayani ay nagsimula noong mga teenager. Kailangan talaga natin ng mga kabataan na gumawa ng ganito. Mayroon silang tapang, ideya, at kakayahan. Kung gagawin namin itong mga matandang umutot, mas magiging maingat kami kaysa sa pagiging masigla, kaya wala kaming lakas ng loob na gawin iyon. Samuels, tandaan ang isang bagay, kung magnenegosyo ka sa Summerland, kahit saang industriya, ang pinakamahalagang bagay ay kailangan mong gawin ang mga nakatataas na tulad mo. Ang lalaking naka-gray-brown suit na nagngangalang Samuels ay tumanggo ng may pag-iisip. Pahalagahan ko rin ito, kaya pumunta ako kaagad dito pagkatapos kong makuha ang imbitasyon. Masyado ka pa ring maingat. Kung hindi ka gaanong mahiyain noong nakaraang taon, sa palagay mo ba ay magkakaroon lamang ng netong tubo ang Harmony Investments na 10 milyon kahit pagkatapos na maipakita ang napakalaking pagkakataon? Natawa si Mr. Coleman at nagpatuloy, ito ay bihirang pagkakataon, kaya ipinapayo ko sa iyo na magsikap. Huwag hayaang mawala ito, panipi. Isang mapait na ngiti ang isinagot ni Samuels, Mr. Coleman. Masyadong mataas ang tingin mo sa akin, 1 billion lang ang na-invest ko at nasa limit ko na.
Dapat mong malaman na karamihan sa pera sa aking kumpanya ng pamumuhunan ay pag-aari sa bangko o sa mga namumuhunan. Ang lahat ng malalaking pamumuhunan ay dapat suriin ng mga shareholder. Ito ay napakahirap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1504. Bukod dito, nag-aalala ako na kung may mali, ang karamihan sa domestic pribadong kapital ay mapuputol. Malumanay na sagot ni Mr. Coleman, ano ang kinakatakutan mo? Kung naubos na ang pribadong kapital, mayroon pa tayong foreign exchange reserves ng bansa. Paano mapapanood ng swallow capital ang pinaghirapang yaman ng bansang naipon sa nakalipas na 2 dekada na sumangga sa magdamag? Bagaman ito ay isang hindi pantay na digmaan sa loob at sa sarili nito, ang mga panganib na iyong binanggit ay ang hindi gaanong nakakabahala na kadahilanan sa aking opinyon. Worst comes to worst, it will just treat it as a long-term investment. Kailangan mong tandaan kung gaano kalamag si Jasper. Malayo pa ang kanyang lalakbayin, ngunit lubos na siyang pinahahalagahan ng mga nakatataas. After this event, masasabing nanalo siya ng immunity privileges, regardless of the outcome. Sa hinaharap, hanggat hindi siya gumagawa ng anumang bagay na ikagagalit ng iba at nagdudulot ng kapahamakan sa kanyang sarili, magkakaroon siya ng maayos at mapayapang buhay mula lamang sa tagumpay na ito. Habang nag-uusap ang dalawa ay papalapit na ang eroplano sa kanilang destinasyon. Si Paul Allen ang head reporter mula sa Southern Daily Express. Pumunta siya sa Norritos International Airport ngayon dahil nabalitaan niya na may paparating na bagyo sa domestic financial industry. Tila isang napaka-high profile at misteryosong party ang ginaganap sa Norritos City. Samantala, ang mga taong naimbitahan sa party na ito ay pawang mga big shot mula sa industriya ng pananalapi ng Summerland. Lahat sila ay napakayaman na may higit sa 10 bilyong halaga ng mga pondo sa ilalim ng kanilang kontrol. Wala pang kalahating oras matapos makarating sa paliparan, napansin niya na maraming kilalang tao sa industriya ng pananalapi ang lumalabas mula sa daanan. Ang ilan sa kanila ay mga figure kung sino siya. Noon pa man ay gustong mag-interview ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataon. Ang puso ni Paul ay nanginginig sa pananabik habang siya ay kinukunan ng mga larawan. Gusto lang niyang malaman kung ano ang layunin ng party na gaganapin sa Norritos City at kung bakit napakaraming financial giants ang naimbitahan sa party na ito. Dahil siya ay isang makaranasang reporter, siya ay napakasensitibo sa anumang potensyal na balita. Napagtanto ni Paul na kung mahuhukay niya ang lihim na ito ay magiging isang malaking balita na magiging isang pambansang sensasyon. Habang nagtatanong si Paul ay bigla niyang nakita ang 2 tao na sabay na lumabas mula sa daanan ng airport. Diyos ko, Mr. Coleman mula sa Pix International, at Mr. Samuels mula sa Harmony Investments. Halos lumuwa ang mga mata ni Paul. Ang 2 ito ay sobrang low-key na mga super boss sa industriya. Ito ay partikular na totoo para sa Pix International. Ito ay itinatag wala pang 3 taon na ang nakalipas, ngunit ang overflow fund na inalis nila mula sa unang pwesto sa mga produktong domestic fund, na may taunang pagbabalik na 13.7%. Maging si Paul mismo ay bumili ng maraming overflow funds. Habang si Paul ay nagpupumilit na pigilan ang kanyang pananabik at akmang i-interviewin ang 2 big shot, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang caller ID, hindi nang ahas si Paul na mag-aksaya ng oras. Agad niyang sinagot ang telepono at nagmamadaling sinabi, Editor-in-Chief, I have caught wind of a big piece of news now. Hulaan mo kung sino ang nakita ko sa Norritos Airport. Ang boss ng Pix International at Harmony Investments. Kaya mo bang maghintay? I-interviewan ko sila para malaman ko kung bakit napakaraming nangungunang investor sa Summerland ang pumunta sa Norritos City ng sabay-sabay. Sa kabilang panig ng telepono, nagkaroon ng sandaling katahimikan, pagkatapos ay narinig ang napakaseryosong boses ng Editor-in-Chief. Mabuti na lang at napapanahon ang tawag ko. Ay delete ang lahat ng larawang kinunan mo ngayon at bumalik ka agad. Tandaan, hindi ka kailanman nakakita ng ganoong bagay, at hindi mo dapat sabihin sa sinuman ang tungkol dito, lalo na sa pag-ulat nito. Kahit gawin mo, tatanggihan ko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1505. Nang marinig ito ni Paul, hindi niya namamalayan na sinabi, ngunit Editor-in-Chief, ito ay nagbabagang balita.
Nakakita na ako ng ilang tao mula sa industriya ng pag-uulat kabilang ang mga tao mula sa Summerland Finance and Economics. Sila ang pinakamalaking kalaban natin. Kung hindi tayo magmadali, walang may lakas ng loob na i-report ito. Makinig ka lang sa akin, burahin ka agad ang larawan at bumalik ka. May nawawalang matandang babae, tama ba? Nabalitaan kong natagpuan na siya. Dapat mong iulat iyon at gawin itong mabuti. Gusto kong makita ang iyong manuscript bago magsimula ang trabaho bukas. May gustong sabihin si Paul pero na-disconnect ang phone. Pinagmasdan niya si Mr. Coleman at Mr. Samuels na lumabas ng airport at sumakay sa isang kotse na naghihintay sa kanila bago umalis. Walang magawa si Paul. Bilang isang reporter, maaari niyang makuha ang kanyang mga kamay sa maraming bagay. Kasama rin dito ang ilang sikreto na hindi gustong malaman ng mga nakatataas ang karaniwang tao. Malinaw, ang partidong ito kasama ang karamihan sa mga higanteng pinansyal sa bansa ay isa sa kanila. Bukod dito, sa paghusga sa ugali at tugon ng editor-in-chief, ito rin ang uri ng balita na hindi niya mahawakan ng 10 talampakan na poste. Umiling si Paul, tinanggal ang mga larawan sa kanyang kamera bago siya umalis sa kotse. Gayunpaman, ang hindi malalaman ni Paul ay ang partidong ito ay hindi lamang isang partido para sa mga higanti sa domestic financial industry. Ang mga pinuno o plenipotentiary na kinatawan ng 6 na pambansang kamara ng komersyo, 12 bosses sa domestic financial at investment industry, 19 na milyonaryo sa nangungunang 30 listahan ng pinakamayayamang tao sa bansa, at 27 pinuno o plenipotentiary na kinatawan ng malalaking domestic fund, novel drama. May kabuuang 64 na tao, maliban sa 4 na panauhin na nasa daan mula sa paliparan, ang iba pang 60 katao ay dumating na lahat. Ang Hill Park ay ang pinaka-high-end na luxury villa resort sa Southeast Province. Nangyari din ito sa ay binuo ng JW Real Estates. Ang manor house na may pinakamagandang lokasyon at ang pinakamalaking lugar ay sadyang inireserba ni Jasper para sa mga pista opisyal o kapag siya ay nag-host ng malalaking party. Nagkataon, ito ay ginamit ngayon. Ang buong estate ay sumasakop sa isang lugar na 40 ektarya. May 3 villa, na bawat isa sa kanila ay karapat-dapat na tawaging pinakamataas na villa sa Summerland. Mayroong 2 hardin at isang artificial na lawan na may maliliit na tulay at umaagos na tubig sa ilalim. Ang halaga ng konstruksyon lamang ay 460 milyong summer dollars. Sa dekorasyon, ang halaga ng isang manor ay higit sa 800 milyong summer dollars na may taunang bayad sa pagpapanatili na hindi bababa sa 10 milyon. Sa itaas na palapag ng pangunahing gusali, nakatayo si Jasper sa harap ng salamin habang maingat na itinali ni Wendy sa kanya ang kurbata ni Jaspers habang iniulat ang kasalukuyang sitwasyon. Itinaas ni Jasper ang ulo niya para mas madaling makapasok si Wendy. Tapos, ngumiti si Jasper at sinabing, "Good. Nasa oras ang lahat." Napaatras ng kaunti si Wendy at tumingin kay Jasper, na nakasuot ng custom na Givenchy suit. Si Jasper ay may limitadong edisyon na panlalaking relo na Jaeger-LeCoultre sa kanyang palso. 3 lang sila sa mundo. Bulalas ni Wendy, "Hindi ko akalain na magsusuot ka ng suit." Ang sinturon na dinisenyo at ginawa ng punong taga-disenyo ng Armani mismo ay nagkakahalaga ng 210,000. Ang isang pares ng leather na sapatos na ginawa ng master ng LV ay nagkakahalaga ng 600,000. Ang custom-made suit mula sa Givenchy ay nagkakahalaga ng 1.6 milyon. Ang limitadong edisyon na Jaeger-LeCoultre na panlalaking relo ay nagkakahalaga ng 18 milyon. Ang quote na "Clothes makes the man" ay hindi mali sa lahat. Karaniwan, si Jasper ay casual na magbibihis. Kaya naman, matagal na ang nakalipas, naghanda si Wendy ng mga kasuotan para makadalo siya sa mga okasyon tulad ngayon. Alam din ni Jasper na hindi siya maaaring maging low-key ngayon. Sa makatuwid, kahit na ang mga taga-disenyo ng buhok dito upang gawin ang kanyang buhok ay pinalipad mula sa Harbor City. Alinsunod sa kahilingan ni Jasper, inayos ng designer ang buhok ni Jasper sa paraang magiging napakasikat sa 2018. Hinawi ang magkabilang gilid ng kanyang buhok at ang buhok sa itaas ay sinukle pabalik. Gamit ang ilang spray ng buhok, isang matalim na kurba na umaabot pabalik mula sa kanyang hairline ay nalikha.
Ang mga hairstyle na nagmula sa 18 taon sa hinaharap ay nagulat sa taga-disenyo at naging sanhi din ng pagkinang ng mga mata ni Wendy. Mukha ba akong gwapo? Humarap kay Wendy ang maayos na si Jasper at ngumiti. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1506. Buong pusong tumango si Wendy at sinabing, "Gwapo." Hindi iyon sinasabi ni Wendy dahil pamilya niya ito. Sincere siya. Hindi naman masama ang tingin kay Jasper. Napakalalaki ng mga gilid at linya ng kanyang mga gwapong facial features, lalo na simula pa nang magka-reincarnated siya. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang 60 taong gulang na kaluluwa na nagtatago sa ilalim ng hitsura ng isang binata sa kanyang 20s. Ang sigla ng isang binata at ang maturity ng matanda ay magkakaugnay sa isa't isa. Bukod dito, nagkaroon ng mataas na posisyon si Jasper sa paglipas ng mga taon at ang ugali na nabuo niya sa paglipas ng panahon ay sadyang hindi mapaglabanan ng mga babae. Ang damit na nagkakahalaga ng isang minahan ng ginto na kanyang isinuot ay naglabas ng pinakamahusay sa kanya. Naglakad si Jasper sa bintana at sa mga shutter kung saan nakita niya ang mga sasakyan na pinalabas niya ngayon na pabalik kasama ang kanyang mga bisita. Kahit na ang panauhin ay nagmula sa iba't ibang lugar, lahat sila ay may katulad na pagkakakilanlan. Sila ang pinakamayamang tao sa bansa. Sa katotohanan, ang bilog ng pinakamayayamang tao ay napakaliit at palaging naglalaman ng parehong mga individual mula sa ilang mga industriya. Karamihan sa kanila ay nakilala ni Jasper sa iba't ibang okasyon. Sa makatuwid, ang ground floor ng manor ay napakasigla sa sandaling iyon. Kapag nakilala ng lahat ang mga taong kilala nila, magbabatian sila at mag-chat-chat. Kung minsan, ang isang kaibigan ay magpapakilala ng isang bagong kaibigan sa kanilang grupo. Matalino silang lahat, kaya hindi sila nahihiya. Matapos mag-chat ng ilang sandali, naging pamilyar sila sa ibang tao na nakilala nila sa pamamagitan ng isang magkakaibigan. Samantala, matiyagang naghihintay ang lahat sa pagsisimula ng party kasabay ng pagpapakita ng host. Napakagandang okasyon, mahinang sabi ni Jasper. Pagkatapos, natawa siya sa kanyang sarili at sinabing, "I wonder if this is my peak before everything is wasak." Kalokohan. Ngumuso si Wendy. Naglakad siya sa likod ni Jasper, marahang iniunat ang kamay para pumulupot sa bewang ni Jasper, inilagay ang mukha sa likod ni Jasper, at sinipsip ang panlalaking amoy na nagmumula sa katawan ni Jasper. Naamoy niya ang marangal at matatag. Hindi ka matatalo. Ipinatong niya ang palad niya sa mga kamay ni Wendy na nakapulupot sa tiyan niya. Binalot ng malaking kamay nito ang maliliit niyang kamay na nagpainit sa kanila. "Tama na basta nandito ka," nakangiting sabi ni Jasper, novel drama. Gustong tumalikod ni Jasper, ngunit mahinang sinabi ni Wendy, "Huwag kang lumingon." "Anong mali?" Curious na tanong ni Jasper. Sa likod ni Jasper, nakadikit ang mainit na mukha ni Wendy sa likod ni Jasper. Ang kanyang kaakit-akit na ekspresyon ay mukhang napakalambot at maganda, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ayaw niyang makita ni Jasper ang nakakahiyang tingin sa kanya. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto bago ito dahan-daang bumukas. Nang makita ni Julian na magkahawak ang dalawa mula sa pinto at natigilan. Pagkatapos, mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas ng pinto na kasing bilis ng kidlat. Nagsalita siya sa pintuan habang nakatalikod ang katawan, "Nandito lahat ang kinatawan mula sa Harbor City, si Caden Langdon, ang Todd Puller ni No8 mula sa No8 Semiconductor Manufacturing, ang Munting Prinsipe, at si Lord Alvarado." Pumunta si Henry para salubungin sila. Napasigaw si Wendy sa hiya at hinayla ang mga kamay niya. Pagkatapos niyang bitawan si Jasper, tumalikod siya at tumakbo sa kabilang kwarto na parang gulat na kuneho. "Sige, pupunta ako ngayon," sagot ni Jasper kay Julian at saka sa pinto ng kabilang kwarto. Pagkatapos kumatok, ngumiti siya at sinabing, "I'm going to meet the guests, sasama ka ba?" "Dapat ikaw muna. Mamaya na ako hahabol." Nanggaling sa loob ng kwarto ang mahina at nahihiyang boses ni Wendy. Nakangiting tumalikod si Jasper at naglakad patungo sa pinto. "Tara na, pupuntahan natin sila." Lumabas si Jasper ng kwarto at itinaas ang mga braso para mag-inat ng kaunti. Ang katamarin at init sa kanyang mga mata ay agad na nawala at napalitan ng walang katapusang kumpiyansa sa sarili at ang kaningningan ng isang batang emperador na unang umakyat sa trono.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1507. Sa loob ng garden ng manor. Ang mahabang buffet table ay napuno ng maseselang dessert. Hawak ng mga profesional na server ang kanilang mga tray habang lumilipat sila sa karamihan na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Mayroong humigit kumulang 300 katao sa catering team, kasama ang grupong ito ng mga tao na umiiral lamang upang maghatid ng mga malalaking shot na ito. Sa sandaling ito, ang lahat ay biglang nagsimulang maglakad sa parehong direksyon sa pamamagitan ng nakaka-relax na setting ng hardin na ito. Nandito si Kayden. Sa mga milyonaryo ng bansa, ang J. Langdon mag-ama na duo ang pinaka-nakatuon. Nang lumitaw si Kayden, nagulat ang mga bisitang hindi inaasahan ang presensya niya noong araw na iyon. Gayunpaman, mabilis silang kumilos upang pumunta at kausapin si Kayden. Lahat ng makakadalo sa party na ito ay lahat ng top-notch big shots. Kaya, syempre, walang sino man ang magsisimulang sumipsap sa iba. Gayunpaman, hindi ito makakapidyo sa kanila na ipakilala ang kanilang sarili kay Kayden. Kung tutuusin, napakalaking pakinabang kung magkakaroon sila ng pagkakataong magtulungan sa hinaharap. Hello, everyone. Nandito ako para kumatawan sa mga milyonaryo mula sa Harbor City. Kung tutuusin, alam na ng lahat ang nangyayari sa pagkakataong ito. Ang Harbor City ay kabilang din sa Summerland, kaya hindi kami magdadalawang isip kapag kailangan ang aming tulong. Nakangiting sabi ni Kayden nang mapalibutan siya ng grupo ng mga tao. Mga tagay at papuri para kay Kayden ang umalangaw-ngaw mula sa karamihan. Nais ng bawat isa na magkaroon ng magandang panig ng isa't isa at lahat ay gustong makarinig ng mga papuri tungkol sa kanilang sarili, lalo na sa mga ganitong okasyon. Sa makatuwid, walang hanggal na maglalakas loob na magsabi ng hindi nararapat sa sandaling ito. Matapos ay entertain ni Kayden ang iba ay nagpaalam na siya at umalis, novel drama. Alam ng lahat na ang isang tulad ni Kayden ay kailangang pumunta sa kanyang sariling lupon, kaya hindi nila siya pinigilan. Ngumiti si Kayden at binati ang lahat bago lumipat sa likod ng garden. Ang hardin ay maluwag at may dalawang seksyon dito, pangunahin ang harap at likod. May peking bundok at pader sa gitna para paghiwalayin ang dalawang seksyon. Ito ay makikita na kahit na sa isang partido na pinagsama-sama ang mga nangungunang pinuno ng Domestic Capital Circle at ang iba't ibang Chamber of Commerce, mayroong isang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mga bisita. Halimbawa, ang lugar kung saan patungo si Kayden ay bukas lamang sa pinakamahusay sa pinakamahusay. Ang mga wala sa antas na ito ay hindi nakahakbang sa loob. Dumaan si Kayden sa dingding at tinungo ang likod na hardin. Kung ikukumpara sa mga ingay sa harapan, mas tahimik ang lugar na ito. Kaunti lang ang mga tawanan o usapan na maririnig. Nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita ni Kayden ang munting prinsipe, si Lord Alvarado, Henry, at isang taong kilala niya ngunit hindi pamilyar, si Todd. Samantala, mayroon ding isang binata at marangal na lalaki na hindi pa niya nakita. Nandito na ang VIP. Nang makita ni Henry si Kayden, tumawa siya at sinabi. Itinaas ni Kayden ang kanyang kamay at natatawang sinabing, I don't dare to call myself a VIP in front of you all. Habang sinasabi niya iyon ay gumagalaw siya sa harap ng lahat. Munting prinsipe, Panginoong Alvarado. Unang binati ni Kayden ang dalawa. Tumango ang munting prinsipe at ngumiti. Itinaas ni Lord Alvarado ang alak sa kanyang kamay at sinabing, sa palagay ko ang huling pagkikita natin ay sa auction 3 buwan na ang nakakaraan. Gayunpaman, napakaraming nangyari noon kaya hindi kami nagkaroon ng pagkakataong mag-usap. Isang magandang pagkakataon ngayon, at naghanda si Jasper ng medyo magandang kalidad ng alak, para makapag-chat tayo ng maayos dito. Ngumiti si Kayden at sumagot, alam ng lahat na ikaw ang pinakamapili pagdating sa alak, Lord Alvarado. Kailangan kong subukan itong alak na naaprubahan mo. Habang sinasabi niya iyon, kumuha si Kayden ng isang baso ng alak sa mesa at nagtanong, wala pa ba si Jasper? Siya ang host kaya syempre lalabas siya mamaya, pero hulaan ko na gagawin niya ito sa lalong madaling panahon. Tumango si Kayden at lumingon para tingnan ang nag-iisang binata at marangal na lalaki sa venue na hindi niya kilala. Nang may sasabihin sana siya, ngumiti ang lalaki at mahinang nagpakilala, hello, Mr. Langdon. Ako si Dean Hall. Wala akong pera o kapangyarihan,
Nandito lang ako para kumatawan sa Haddock Chamber of Commerce ng lolo ko. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1508. Biglang na-realize ni Kaden kung sino ang lalaki at nag-abot ng handshake kay Dean. Tinanong niya, kumusta si Old Master Hurlbut? Hinawakan ni Dean ang kamay ni Kaden at masunurin siyang yumoko bilang paggalang. Sagot niya, okay naman siya. Gayunpaman, matanda na siya kaya hindi na siya makagalaw gaya ng dati. Kaya naman pinapante niya ako sa pwesto niya. Tama, kapag ang isang tao ay umabot sa isang tiyak na edad, kailangan niyang magpahinga, sabi ni Kaden. Oo, nandito na ang host. Biglang sabi ni Henry na nakakuha ng atensyon ng lahat. Sina Kaden, Lord Alvarado, ang munting prinsipe, Dean, at Todd ay sabay na napalingon. Tapos, nakita nila si Jasper na naglalakad mula sa malayo. Nang makita nila ang suot ni Jasper ngayon ay nagulat silang lahat. Nakasuot siya ng formal outfit. Ang kanyang mga damit at accessories ay katanji tangi at macelan. Sa sandaling ito, ganap na hindi malinaw kung ang mga damit ay naglalabas ng pinakamahusay sa Jasper o kung ito ay kabaligtaran. Hindi ko alam na ganoon ka-flag ang lalaking iyon, sabi ni Lord Alvarado sa medyo naninibugho na tono. Ito ay inaasahan. Kung ikukumpara nila ang hitsura, walang duda na matatalo si Lord Alvarado. Gusto kong magpa-picture para ipakita sa kapatid ko, sabi ni Henry. Ngumiti lang sina Todd at Dean at hindi umimik. Pinagsalikop ng maliit na prinsipe ang kanyang mga daliri at sinabing, panahon na. Makalipas ang ilang oras, naglakad na si Jasper sa harap ng lahat. Salamat sa pagpunta. Patawarin mo ako kung hindi kita ma-entertain ng maayos ngayon, nakangiting sabi ni Jasper. Ngumiti si Kaden at sinabing, ayos lang. Ngumisi si Todd at sumagot, kung hindi tayo magkaparehas ng kasarian at babae ako, papakasalan kita. Pakiusap huwag. Tinaas ni Jasper ang kamay niya at tumawa. Parang nakakatakot iyan. Nagtawanan ang lahat, novel drama. Pagkatapos nilang mag-chat sandali, sinabi ni Jasper, nandito lahat ang pinakamahalagang tao. Opisyal na magsisimula ang party sa lalong madaling panahon. Bago iyon, may ilang mga regulasyon na sa tingin ko ay dapat nating pag-usapan ito sa loob. Naging seryoso ang lahat sa eksena, kasama na si Lord Alvarado at ang munting prinsipe. Ang palabas na ito sa wakas ay nagsimula. Pag-uusapan ko ang tungkol sa arrangement ko. Napatingin si Jasper sa lahat. Maging sina Lord Alvarado at Kaden ay inilapag ang kanilang mga baso ng alak upang ipakita ang kanilang paggalang, dahan-daw ang sinabi ni Jasper. Bukas ay ang araw na muling magbubukas ang stock market ng Estados Unidos. Kaya, kailangan nating magkaroon ng kamalayan sa dalawang lugar ng kalakalan ngayong gabi. Dahil sa mga espesyal na kaso ng munting prinsipe at ni Lord Alvarado, magkakaroon ng isang lugar sa Waterhoof City. Ang munting prinsipe at si Lord Alvarado ang magpapatakbo at hindi ako makikialam sa kanilang pondo. Gayunpaman, dapat kang kumilos sa isang pinag-isang paraan ayon sa aming pinagsamang desisyon. Lord Alvarado, Little Prince, kailangan kong sabihin sa iyo na hindi ito paglalaro ng bahay. Naghanda ako ng 320 bilyong summer dollars. Pagkatapos ng conversion, ito ay umaabot sa 40 bilyong US dollars. Ang perang ito ay hindi sapat upang makapasok sa merkado ng Estados Unidos, kaya nagpa siya akong palawakin ang aking pagkilos. Sa pamamagitan nito, ang usapin ay magiging isang digmaang pampinansyal na higit sa 100 bilyong US dollars, at trilyong summer dollars. Kaya, ang aking mga desisyon ay dapat na mahigpit na sundin. Hindi man sila normal na tao at lahat sila ay nakahanda sa pag-iisip, nakaramdam pa rin sila ng emosyon nang marinig ang mga numerong lumalabas sa bibig ni Jasper. Ito ang magiging pinakamalaking digmaang pinansyal sa kasaysayan ng tao, tahimik na sabi ni Dean. Tumanggo si Jasper, tama, kaya kailangan nating maging maingat. Habang sinasabi niya iyon, lumingon siya para tingnan ang maliit na prinsipe at si Lord Alvarado. Guys, kaya nyo bang gawin ang sinabi ko? Wala akong komento. Si Lord Alvarado ang unang nagsalita. Tumanggo ang munting prinsipe at sumagot, ganyan ang dapat gawin. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1509. Matapos tumanggo si Lord Alvarado at ang munting prinsipe, tumingin si Jasper sa iba.
Bukod sa maliit na prinsipe at sa espesyal na kaso ni Lord Alvarado kaya naman ginagawa naming isa sa mga spot ang Waterloo City, plano ko ring mag-set up ng isa pang posisyon sa Harbor City. Pagkasabi niya nun ay tumingin siya kay Jayden. Mr. Si Langdon ang mamamahala sa mga pondo sa Harbor City. Isa lang ang hiling ko sa inyong lahat at ito ay ang maging consistent kayo sa mga desisyon ko. Ito ang dapat gawin ni Jasper. Ang sitwasyon sa Harbor City ay medyo espesyal. Maliit lang ang lugar, ngunit maraming mayayaman. Ito ay tiyak na dahil dito na ang relasyon sa pagitan ng bawat kapangyarihan ay masalimuot at komplikado, tulad ng mga relasyon sa pagitan ng apat na pamilya. Napakakomplikado nito na maaaring hindi matapos ang pagkukwento tungkol sa kanilang pinagsamang relasyon sa isang upuan. Ang relasyon sa pagitan nila ay hindi kailanman makikilala sa pamamagitan lamang ng konsepto ng kaaway o kaibigan. Higit pa rito, sa masalimuot na web ng mga ugnayang ito sa Harbor City, naroon ang mga batas, na mga diehard na kaalyado ni Jasper, at ang pamilyang Atticus at si W. Langdons, na patay na nakatakdang labanan siya. Bilang karagdagan dito, nariyan din ang mga J. Langdon, na nakatayo sa gitna at bahagyang may kinikilingan sa kanyang ngunit mas hinihimok din ng mga interes. Sa likod ng bawat isa sa kanila, maraming pamilya ang nasasangkot sa ilang uri ng relasyon sa mayayaman. Kaya naman, hindi man lang nilayon ni Jasper na makisali sa mga komplikadong relasyon ng mga aristokrata ng Harbor City. Ang mga batas ay ang kanyang hardcore na kaalyado kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa isyu ng pagtitiwala. Kaya naman, si Jasper mismo ang magpapatakbo ng pondo ng laws habang ang iba ay mapupunta kay Kayden. Wala ring problema sa pagtitiwala patungkol sa bagay na ito. Ito ay dahil alam ni na Jasper at Kayden na pagdating sa mga taong hinihimok ng mga interes na tulad nila, ang mga taong ito ay kadalasang pinakamaaasahang kaibigan kung may mga kita na kikitain. Bukod dito, ang karne ng baka sa pagitan ni na Kayden at Fabian ay hindi bababa sa kung ano ang nangyayari sa pagitan ni na Jasper at Fabian. Sa pagkakataong ito, bukod sa gustong kumita, gusto ni Kayden na samantalahin ang pagkakataong gumawa ng isang bagay kay Fabian. Siya lang ang nakakaalam nito, at hindi bagay kay Jasper. Kung alam lang ni Jasper, baka natuwa pa siya dito. Walang problema, tumanggo si Kayden at sumang-ayon. Wala siyang dahilan para tumanggi. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya upang tipunin ang mga mapagkukunan ng Harbor City. Ang isang matalinong taong tulad niya ay hindi mabibigo na makita ito. Kahit hindi sabihin ni Jasper, siya pa rin ang magkukusa na gawin iyon. Pagkatapos pumalakpak ng kanyang mga kamay, nagpatuloy si Jasper, tulad ng sinabi ko noon, magkakaroon ng isang lugar na Waterloo City at isa sa Harbor City, ngunit ang sentro ay Norritos City pa rin. Ang lahat ng aming pangunahing pondo ay matatagpuan dito. I have specially arranged someone to prepare the venue for this. Ang lokasyon ay nasa itaas na palapag ng South Face River Tower. Ang mga LED screen na nakapalibot sa 3 pader, 12 satellite, at 2 optical fiber ng komunikasyon ay magsisilbi sa amin at sa amin lamang sa ilang araw na ito. Mayroong kabuuang 120 nangungunang propesyonal na mga pangkat ng pangangalakal mula sa mainland, Harbor City, at No 8 na ituturing ang lokasyong ito bilang kanilang base ng mga operasyon. Nang sabihin niya ito, bumulusok ang bibig ni Jasper sa isang kumpiyansa at dominanteng kurba. Bukas, mag-unos tayo at magsaya sa isang piging. Kailangan nating ipakita sa mundo ang kapangyarihan at determinasyon ng Summerland. Ngayon ay muling isusulat natin ang modernong ekonomiya, upang ang lahat ng susunod na henerasyon ay matututo at hahangaan ang laban na ating ilulunsad. Hamanin natin ang nangingibabaw na kapangyarihan ng mundo. Sasabihin namin sa mundo at ipaunawa sa kanila na ang kabisera ng Summerland ay hindi maaaring dambong. At hindi nila kayang aibuli ang mga tao ng Summerland. Nagkatinginan ang munting prinsipe at ang iba pa at ngumiti. Sabay taas ng kamay nila at nagpalakpakan. Sa sandaling ito, maririnig ang tunog ng kampana, na nagpapahiwatig na 4:00 na ng hapon. Oras na para magsimula ang party. Sa tingin ko, kailangan din tayo ng ating mga kaibigan sa labas na ibahagi ang pinakabagong impormasyon sa kanila, tayo ba? Tumayo si Jasper at sinabing. Kaya si Jasper ang nanguna. Nagkatinginan si Lord Alvarado at ang munting prinsipe.
Hayaan natin siyang maging bida sa okasyong ito, nakangiting sabi ni Lord Alvarado. Oo naman. Tumango at ngumiti ang munting prinsipe bago sumunod sa kanila. Hindi nagtagal, nag-walkout din sina Henry at Caden sa isang file. Si Dean at Todd na lang ang natira. Mr. Pooler, pakiusap. Magalang na yumoko si Dean at pinona si Todd. Sa katayuan ni Todd, siya ang karaniwang magiging bida saan man siya magpunta, ngunit ngayon, wala na siyang masyadong masabi. Wala siyang choice. Wala sa mga taong naruroon ang nasa ibaba niya. Kaya naman, si Dean, na naging mataktika sa sandaling ito, ay nag-angat sa mood ni Todd. Sabay na tayo. Ngumiti si Todd. Tumango si Dean at nakangiting sinabi, ang No8 Semiconductor Manufacturing ay ang tanging kumpanya sa industriya ng semiconductor sa Summerland na maaaring makipagkompetensya sa nangungunang teknolohiya sa kanluran. Ito lamang ang makakagarantiya na halos walang limitasyon sa pag-unlad ng kumpanya sa hinaharap. Sa makatuwid, ako, ang aking lolo, at ang mga negosyante mula sa Haddock ay umaasa na matamasa namin ang malakas na pakikipagtulungan sa No8 Semiconductor Manufacturing. Bahagyang ipinikit ni Todd ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, syempre, maganda ang collaboration, pero hindi ngayon ang tamang oras. Bakit hindi natin pag-usapan ito sa ibang araw? Naintindihan naman agad ni Dean ang ibig sabihin ni Todd. Bahagya siyang tumango at sinabing, oo naman. Hahanap tayo ng ibang oras para pag-usapan ito ng detalyado. Nakangiting tumingin si Todd kay Dean, novel drama. Ang taong ito ay napakahiwaga, ngunit siya ay mukhang marangal at simple. Hindi maiwasan ni Todd na makaramdam ng insecure sa tabi ng lalaking ito. Bukod dito, ang pinakananais ng Poolers ngayon ay isang paraan para makapasok sila sa upper class na bilog upang maalis nila ang equity control ng No8 government at Flips. Hindi pa ito maibibigay ng Haddock Chamber of Commerce. Kung siya si Lord Alvarado o ang munting prinsipe, tiyak na susuyuan sila ni Todd. Gayunpaman, hindi sila nagpakita ng anumang intensyon dito. O sige, sa susunod. Umiling si Todd at humakbang pasulong. Bahagyang nasa likuran niya si Dean, kaya siya ang huling umalis. Ito ang pinakamaliwanag na pagpapakita ng katayuan sa ganitong uri ng lupon. Walang nagtakda kung sino ang dapat mauna, ngunit ang katayuan ng isang tao ay direktang nakaugnay sa karapatang magsalita at kung kailan dapat tumuntong sa isang silid. Walang sino man ang makakalampas sa hindi sinasabing panuntunang ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1510. Habang tinitipon ni Jasper ang mga nangungunang kapitalista ng Summerland para sa partido, isang mataas na antas na closed-door consultation meeting ang sabay-sabay na ginanap sa punong tanggapan ng Federal Reserve ng United States sa New York sa kabilang panig ng Pacific Ocean. Ang pinuno ng pulong ay si Greenspanner, ang tagapangulo ng Federal Reserve, habang nasa ibaba niya ang mga higanteng pinansyal ng Wall Street. Kabilang sa kanila ang chairman ng iba't ibang konsorsiya tulad ni na Rogers at Soros mula sa Quantum Fund, at ang chairman ng mga pangunahing konsorsyum tulad ng Colossal Investments, Lehman Investment Bank, Morgan Financial Group at iba pa. Sa isang panig ng Greenspanner ay si Janet, ang vice chair na nakatanggap ng pinakamaraming boto bilang kahalili ng Greenspanner. Umakyat siya sa posisyong ito bilang isang babaeng may puting buhok, na isang himala sa sarili nito. Sapat na ito para hindi mabilang na tao ang makaramdam ng takot at paghanga sa kanya. Sa kabilang banda ay may kalbong lalaki. Seryoso ang mukha ng lalaking iyon, ngunit walang nang ahas na tingnan siya ng masama. Iyon ay ang kalihim ng Treasury ng Estados Unidos, Hamilton. Hindi pa nagsisimula ang meeting at lahat ng nasa hapag ay relaxed na. May mga nag-uusap pa nga kung saan sila kakain pagkatapos ng meeting. Isinuot ni Greenspanner, na nasa pangunahing upuan, ang kanyang salamin at binuksan ang dokumento sa kanyang harapan. Nang gawin niya iyon, napatigil ang lahat para tumingin sa kanya. Masaya si Greenspanner na ang reaksyon ng karamihan ay nagpakita ng kanyang prestihiyo at posisyon. Ang czar na ito ng American dollar ay ngumiti at nagsabi, lahat, ang stock market ay magsisimulang manggal-akal bukas. Kaya, narito kami ngayon upang pag-usapan kung paano gagana ang sitwasyon at kung paano namin ito haharapin. Kami ang may pinakamaraming karanasan sa mundo sa paksang ito. Soros, Rogers, ikaw ang pinakakwalipikadong tao para dito,
Tama ba? Masayang sabi ni Doug, ang chairman ng Lehman Investment Bank. Tumingin si Rogers kay Soros. Nang makita niyang walang balak magsalita si Soros, nagkibit-balikat siya at sinabing, "We are professionals." Ayon sa pananaliksik ng Quantum Fund sa nakalipas na ilang taon, maraming problema sa securities market sa Summerland. Hindi natin malulutas ang problemang ito sa maikling panahon. Ang butas na ito ang magiging pinakamagandang pagkakataon para alisin natin ang kanilang buong sistema ng pananalapi. Sobrang confident namin. Sa sandaling makagat tayo ng isang piraso ng laman sa tumataas na higanteng ito, babagsak ang kanilang ekonomiya 20 taon na ang nakakaraan at babalik sila sa kung ano sila noong 80s. Mataas ang loob ni Rogers nang sabihin niya iyon. Namula lahat ng mukha ng mga kapitalista sa pinangyarihan nang marinig nila ang sinabi niya. Ang pinakamadaling paraan para yumaman ay ang paghampas ng jackpot sa magdamag. Gayunpaman, para sa mga kapitalista, ang pinakakaakit-akit na paraan upang yumaman ay ang pagdambong sa ekonomiya ng ibang bansa. Ginawa nila ito ng maraming beses sa nakalipas na 30 taon, at sa bawat pagkakataon ay kumikita sila. Ito ay partikular na totoo para sa Sunrise Land. Dahil sa Plaza Accord, nalugi sa isang iglap ang Sunrise Land, na nagsasabing gusto nilang bilhin ang buong Estados Unidos. Saan napunta ang kayamanan? 70% ng pera ay napunta sa mga bulsa ng mga kapitalista sa Estados Unidos. Alam ng lahat ng mga kapitalistang nakaranas ng pangyayaring iyon na hindi sila kumikita, bagkus, nagnanakaw at nangunguha ng pera mula sa lupa. Sinira nila ang buong sistema ng ekonomiya ng isang bansa at pagkatapos ay dinambong ang kanilang kayamanan. Hindi ito daan-daang bilyong dolyar, kundi libu-libong trilyong dolyar. Gaano man kitako ang isang tao, magkakaroon din sila ng kanilang limitasyon. Kaya lang, ang mga taong ito ay hindi nakaranas ng ganoong kilig sa loob ng mahabang panahon mula noong Sunrise Land. Gutom na sila at ngayon, isa na naman itong magandang pagkakataon. Sa makatuwid, natural lamang na hindi sila manggahas na palampasin ito. Nang makitang lalong nagiging masigasig ang kapaligiran, sa wakas ay nagsalita ang kalihim ng Treasury, na nakaupo sa tabi ng Greenspanner. Maghintay ang lahat. Ang lahat ng naruroon ay nagpakita ng sapat na paggalang kay Hamilton. Bagamat ang Estados Unidos ay isang kapitalistang bansa at kontrolado ng kapital ang lahat ng bagay sa bansang ito, nakadepende rin ang impluwensya nito sa kung saan ito nanggaling. Si Hamilton ay isa sa mga tanyag na kandidato para sa susunod na halalan. Ang kanyang prestihiyo at kapangyarihan ay sapat na upang ang mga tao ay hindi maglakas loob na maliitin ang kanyang mga opinyon, novel drama. Sa tingin ko hindi ka malinaw tungkol sa isang napakasimpleng bagay. Nakasimangot na sabi ni Hamilton, bukas, kailangan muna nating hawakan ang lalaking iyon na nagngangalang Jasper Lane. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na pumunta sa stock market ng Estados Unidos upang sipsipin ang aming dugo ng walang anumang takot, kaya kailangan namin siyang turuan ng isang masakit na aral. Matapos sabihin iyon ni Hamilton, tumawa ang lahat ng pinuno ng mga investment bank. Anong tinatawa-tawa mo? Hindi nasisiyahang sabi ni Hamilton. Sa sandaling ito, sinabi ni Roger, Mr. Hamilton, huwag kang mag-alala. Nakipag-interact ako sa kanya sa stock market ng Harbor City noon. Kahit na siya ay may potensyal at mahusay, siya ay napakabata pa rin. Hindi niya magagawang lumaban sa harap ng pinakamalakas na kapitalista sa mundo. Kaya kung mawala sa kanya ang lahat sa loob lamang ng 2 araw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 15:11. Pagkatapos sabihin iyon ni Rogers, naging mas relaxed at casual ang atmosphere sa conference room. Rogers, inabot ka ng 2 araw para makitungo sa isang negosyante sa Summerland na mas bata sa anak mo. Nagsisisi talaga ako. Sa tingin ko kahit na ang mga intern mula sa aming investment bank ay magagawa ito sa loob ng 3 araw kung hihilingin ko sa kanila na gawin ito. Hahaha, tumawa si Doug. Nagkibit-balikat si Rogers at sinabing, kung tutuusin, sinabi ni G. Hamilton na hindi natin masyadong madadala ang kalaban. Tumagal ng halos 2 oras ang pagpupulong. Humigit kumulang kalahating oras pagkatapos ng pagpupulong, naglabas ang Federal Reserve ng isang bagong anunsyo. Walang gaanong nilalaman dito, ngunit naglista sila ng bagong panuntunan.
Nangangahulugan ang pagsasalin na ang mga personal o institusyonal na pondo mula sa Summerland ay hindi pinapayagang lumampas sa $100 milyong sa mga offshore quota para sa susunod na 3 buwan. Nagdulot ng kaguluhan sa publiko ang anunsyo na ito. Maaaring sabihin ng sinumang normal na tao na direktang pinupukaw ng Federal Reserve ang Summerland. Bukod sa sigaw ng internasyonal, agad na kumalat ang balita sa Summerland. Ang Heaven City ay ang satellite city ng Swallow Capital. Marami sa mga big shot mula sa Swallow Capital ang gustong bumili ng ari-arian sa paligid dito para sa mga pista opisyal o para sa kanilang mga mistresses. Kahit na hindi ganoon kaganda ang kalidad ng hangin dito, mas mapayapa ito kaysa sa Swallow Capital. Sa lungsod na ito ay isang bahay na may mahabang kasaysayan na bumalik sa 1300s. Hindi na itago ng archaic at vintage na disenyo nito ang dating kaluwalhatian nito. Sa kabaligtaran, dahil sa mga marka ng oras, lahat ng bagay dito ay mayaman sa kasaysayan. Ang naipon ng isang bansa sa paglipas ng panahon ay kultura at kayamanan. Ang bahay na ito ay pagmamay-ari na ngayon ng isang individual. Karaniwan, ang ganitong uri ng gusali na isa ring cultural relic ay malamang na hindi pag-aari ng isang individual, ngunit tulad ng alam ng lahat, palaging may ilang mga pagbubukod. Sa sulok ng pasukan, 2 matandang lalaki ang nakasquat sa lupa at naglalaro ng chess na nasa bulsa ang mga kamay. Ang matanda ay isang ordinaryong matandang lalaki at ang chessboard ay isang ordinaryong chessboard lamang. Walang kakaiba sa kanila, novel drama. Ang nakakapagtaka lang ay nasa tabi ng chessboard ang isang binata na nakatalukbong ng kumot sa kanyang mga binti habang pinagmamasdan silang naglalaro ng chess sa sarap. Sa sandaling ito, isang babae ang lumabas ng bahay. Si Adele, nakakakilala lang ni Jasper ilang araw bago. Nang makita ng binata si Adele ay napabuntong hininga ito. Ano? Ayaw mo bang makita ako? Ngumiti ng napakaganda si Adele. Hindi, alam ko lang na walang magandang nangyari, sabi ng binata. Pagkatapos, sinundan niya si Adele sa ibang lugar kung saan walang tao sa paligid. Ang isang anunsyo ay inilabas mula sa kabilang panig. Nililimitahan nila ang offshore na kota sa pagpopondo ng Summerland sa $100 milyong. Tatagal ito ng 3 buwan. Walang pakialam si Adele na hindi siya nagustuhan ng binata at diretsyong sinabi nito. Hindi nagbago ang ekspresyon ng binata. Aniya, ilang taon na ba? Gayunpaman, ganito pa rin sila. Napakaliit nila at kumikilos sila na parang isang grupo ng mga shrew. Ikaw lang ang tanging tao sa mundo na maglalarawan sa Federal Reserve bilang isang grupo ng mga shrews, sabi ni Adele, nilibang. Maraming tao ang naghihintay sa amin. Sumama na si Lord Alvarado at ang munting prinsipe, at lahat sila ay naghihintay sa iyo ngayon. Nakita ni Adele na hindi siya pinapansin ng kanyang kapatid, kaya nagpuna siya. Inangat niya ang kanyang mga mata para tingnan si Adele, sinabi niya, sa mga taong ito, ang pinakaapurahang gustong malaman kung ano ang plano kong gawin ay ikaw, tama. Kung tutuusin, ikaw ang numero 1 intelligence broker sa pribadong sektor. Ganoon din ang sinabi ni Uncle noong huling uwi niya. Hiniling niya sa iyo na mag-ehersisyo ng higit na pagpigil. Nakatanggap sila ng ilang mga balita tungkol sa iyo noong naghuhukay sila ng impormasyon ng information brokerage. Magkano ang plano mong ibenta ang impormasyong nakukuha mo mula sa akin sa oras na ito? Bakit may broker ang Brown para sa pagbili at pagbebenta ng mga balitang tulad mo? Hindi mahalaga kung royalty ka o common folk, sino ba ang ayaw sa negosyo? Ang mga Brown, sabi mo. Ano ang mali sa Browns? Hindi ba kumakain ang mga Brown kapag lumabas sila? Ang perang kinikita ko ay tama at nararapat, at ang matanda ay pumayag dito. Sa kabila nito, sinasabi mong hindi ako makatwiran. Hindi nasisiyahan si Adele. Kahit basagin mo ang bote ng snuff ng matanda, magdadalawang isip pa rin siyang pag-alitan ka. Sa tingin ko, masyado kang ini-spoil ng matanda at ginawa kang walang batas, sabi ng binata. Fine, tigilan mo na ang kakulaitan ko. Ayokong nakikita kang ganito. Sabihin mo lang, anong balak mong gawin? Nagpaplano. Ano ang dapat iplano? Ang napaka-interesante na Jasper Lane na binanggit mo ay nakatayo sa front lines, si Lord Alvarado at ang maliit na prinsipe ang pipiliin nilang sumali sa kasiyahan. Ano ang kinalaman nito sa akin?
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 15:12. Habang sinasabi iyon ng binata ay inikot niya ang wheelchair para ikot si Adele. Hindi natuwa si Adele, at tumayo siya sa harapan niya, nakaharang sa daanan niya. Sa palagay mo ba ay kayang lampasan ng iyong wheelchair ang aking mga paa? Natuwa si Adele sa sarili. Huwag mo nang isipin ang pag-alis kung hindi mo ako bibigyan ng naaangkop na paliwanag ngayon. Bumantong hininga ang binata at walang magawang sinabi, maging mas mapagmatsyag, gawin ang mas kaunti, at sabihin mas kaunti. Naiintindihan mo ba? Kumunat ang noo ni Adele at naguguluhan. Umiling ang binata at tila nadismaya sa inasal ni Adele. Aniya, minsan, gusto kong magpatest sa iyo para makita kung magkadugo ba talaga tayo. Ako ba ang ampon o ikaw ang ampon? Bakit ka ganyan? Bobo, galit na galit si Adele. Galit siyang dumura, anong sabi mo, pailay ka. Alam ng lahat na mayroong 3 kamangha-manghang pinuno sa mga nakababatang henerasyon sa Summerland. Ang isa ay ang baldado na si Brown mula sa Hilaga, ang munting prinsipe mula sa Timog, at si Lord Alvarado mula sa Hilagang Kanluran. Gayunpaman, hindi nila alam ang isang makapangyarihang pahayag. Ang munting prinsipe at Panginoong Alvarado ay nagambag ng 20% ng mga talento ni Summerland sa nakalipas na 50 taon, ang baldado na si Brown lamang ang nagambag ng 30%, at ang natitirang 50% ay iniambag ng iba't ibang iskolar sa loob ng bansa. Ito ay sinabi ng isang nangungunang boss ng Swallow Capital na ganap na umatras sa likod ng mga eksena mula noon. Mula dito, makikita kung gaano kakilakilabot ang binatang ito na nakaupo sa isang wheelchair. Tumigil ka sa pag-usisa. Ang usaping ito ay isinumite sa Policy Institute noong nakaraang buwan. Naiintindihan mo ba ang kalikasan ng ganoong bagay? Sabi ng binata. Nagulat si Adele, at nagulat siyang sinabi, The Policy Institute. Alam kong nababahala ang mga nakatataas, ngunit kailangan pa bang pumunta sa yugtong ito? Ang Policy Institute ay ang opisyal na think tank ng bansa. Nagdadalubhasa ito sa pagbibigay ng iba't ibang mungkahi at plano para sa mga bigwig ng Swallow Capital. Sa iba't ibang panahon at rehiyon, iba-iba rin ang pangalan ng mga taong nagtrabaho sa naturang lugar. Ang Military Government Advisor Think Tank. Samantala, nasiyahan sila sa pambihirang pagtrato, kung saan ang lahat ng mga plano na kanilang iminungkahi ay maisasama at isusumit. Ang ilan sa mga planong ito ay ipapatupad at ang ilan ay hindi, ngunit kung sila ay isinama, lahat sila ay naging parehong bagay pambansang patakaran. Bukod sa taong Jasper na iyon na sa tingin mo ay kawili-wili, nandyan din ang munting prinsipe at si Lord Alvarado. Minamaliit mo ang epekto at kahalagahan ng bagay na ito. Umiling ang binata, halatang ayaw pang magsalita. Ngayon, wala na akong gagawin. Kung tungkol sa hinaharap, pag-uusapan natin ito pagdating ng panahon. Napakaraming tao ang tumitingin kay Jasper ngayon, kaya sana ay mabigyan niya ang lahat ng kasiya siyang resulta. Wala nang maraming iba pang mga pagkakataon para sa kanya upang tumalon sa tagumpay tulad nito. Kumunat ang noo ni Adele at sinabing, leap to success. Siya ay matagumpay na at marami na siyang naabot, ngunit kung siya ay mabaygo. Sino ang masisisi mo? Ang kanyang kapalaran at ang kanyang sarili lamang ang masisisi niya, mahinang sabi ng binata. Biglang sumagot si Adele, ipinasa ko ang mensaheng gusto mong ipasa ko sa kanya. May gusto din siyang sabihin sa'yo. Sabi niya kung may pagkakataon, pupunta siya sa Swallow Capital para makipag-chat sa iyo ng matagal. Balak na sana ng binata na umalis, ngunit nang marinig niya iyon ay huminto siya sa kanyang wheelchair at tumawa. Sabi niya, okay, tama ka. Napaka-interesting ng lalaking iyon. Pagkasabi niya nun ay umalis na siya. This time, umalis na talaga siya, hindi na naglakas loob si Adele na pigilan siya. Nakasimangot lang siya at pinagmamasdan ang pagkawala ng figurine nito sa entrance ng manor. Pakiramdam niya ay baliw ang dalawang lalaking ito. Lagi silang nagsasabi ng kakaiba na hindi maintindihan ng iba. Paano naging kawili-wili? Ginagawa niya ito nang hindi kinakailangang mahiwaga. Sa loob ng asyenda, pinagulong ng binata ang kanyang wheelchair at mas malalim na tinungo ang bahay. Gayunpaman, may pagmumuni-muni siya sa kanyang mukha. Jasper Lane. Sa kasalukuyang pambansang kondisyon, kailangan ng Summerland ng isang kinatawan at isang kaakit-akit na binata upang lumitaw at maging archetype role model.
Kaming tatlo, na ang mga background ay masyadong malakas, ay hindi nakasama sa listahan ng mga kandidato, kaya ikaw, na lumitaw ng wala saan, ay may ganoong uri ng swerte. Lungsod ng Nortes. Sa Manor, ang kapaligiran ng partido ay umaabot sa isang crescendo. Si Jasper, na natapos na ang kanyang pambungad na talumpati, ay mayabang at tuloy-tuloy na naglalakbay sa iba't ibang mga pag-uusap sa kanyang mga bisita. Malumanay at magalang na ngumiti si Jasper sa karamihan. Siya ay may katangi-tanging at banayad na ngiti, kaya agad na maramdaman ng mga tao ang kanyang kabaitan. Ang kanyang nakatutok at kalmadong mga mata ay laging magalang na nakatingin sa kanyang panauhin kapag sila ay nagsasalita upang lahat ng kumakausap sa kanya ay makaramdam ng paggalang, novel drama. Ito ang unang pagkakataon na karamihan sa kanila ay nakikipag-ugnayan kay Jasper pagkatapos nilang imbitahan dito. Sa kabila nito, nakabuo sila ng magandang impresyon kay Jasper. Siya ay bata pa at puno ng potensyal. Higit pa rito, siya ay napakahusay at ang kanyang kagandahang asal ay malinis. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa kanya? Sa labas ng karamihan, si Henry ay tumikim at napabuntong hininga, bakit hindi ko napansin kung gaano kaguwapo si Jasper? Ang ilang mga tao ay ipinanganak upang umunlad sa mga mayayaman at makapangyarihan, at si Jasper ay ganoon lang, sabi ni Kayden. Kinagat ni Henry ang kanyang mga labi at biglang tumalikod para sabihin kay Kayden, salamat sa nakaraan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 15:13. Ang tinutukoy ni Henry ay ang huling beses na ikinulong siya ng pamilya Atticus. Noon, si Kayden ang nagbigay ng mahahalagang materyales kay Jasper na kabababa lang ng eroplano, na sa huli ay napilitan si Fabian na magpasa. Bagamat alam ng lahat na sinasamantala rin ni Kayden ang kanyang lakas at ang pagkakataong ito para mapasubsob si Fabian sa kanyang mukha, at the end of the day, ito pa rin ang pabor kay Henry, at kailangang ipakita ni Henry ang kanyang pasasalamat. Nakangiting sabi ni Kayden, wala lang. Sa sandaling ito, nakatayo si Jasper sa gitna ng karamihan. Kinuha niya ang baso ng alak at tinapik ang baso gamit ang isang kutsara, na gumawa ng malutong na tunog. Oras na, sabi ni Henry. Mabilis na natahimik ang lahat. Lahat ng tao sa hall ay napatingin kay Jasper. Ngumiti ng malumanay si Jasper. Ang kanyang kawalang takot ay nagmula sa kanyang kumpiyansa at dominanteng aura. Para siyang pinanganak para maging sentro ng atensyon. Kasabay nito, ang bawat isa na nakatingin sa kanya ay nagtamasa ng netong halaga ng mahigit 1 bilyong summer dollars. Lahat, una sa lahat, salamat sa pagpunta. Muli namang nagpasalamat si Jasper sa lahat. Bago pa makasagot ang mga tao, nagpatuloy si Jasper, mayroong 6 na Chamber of Commerce dito ngayon, namely Haddock Chamber of Commerce, River City Chamber of Commerce, Gin Chamber of Commerce, Cantor Chamber of Commerce, at iba pa. Nandito rin ang mga taong namamahala sa nangungunang 10 pribadong equities sa bansa tulad ng Harmony Investments, Pix International, at iba pa. Mayroon din kaming nangungunang 20 milyonaryo mula sa listahan ng mga milyonaryo. May kabuuang 64 na tao dito. Magkakaroon ng halos 70 katao dito kasama ang munting prinsipe, si Lord Alvarado, at ang iba pa. Ligtas kung masasabi na karamihan sa mga elite mula sa pambansang bilog sa pananalapi ay nagtitipon dito ngayon. May sasabihin akong masama, kung magtatanam ako ng bomba dito, tapos na tayo. Karamihan sa mga taong namumuno sa domestic financial circle 50 taon pagkatapos ng pagkakatatag ng Summerland ay mapapawi. Tumawa ng mahina ang lahat ng sabihin ito ni Jasper. Matapos tumigil sa pagngiti si Jasper, seryoso niyang sinabi, pero ngayon hindi kami nagtipon para kumain o makipagkilala ng mga bagong kaibigan, naghahanda kami para magsimula ng mahirap na digmaang pinansyal. Ang lahat ng naruroon ay isang mamumuhunan ng JW Foundation. Ang JW Foundation ay matagumpay na nakalikom ng 320 bilyong ilang dolyar sa unang araw ng pagkakatatag nito. Ito ang pinakamabilis na hedge fund na umabot sa 1 bilyon at 10 bilyong dolyar. Dagdag pa, ito rin ang pinakamalaking hedge fund sa Summerland. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa iyong tiwala. Pangalawa, gusto ko ring sabihin sa iyo na maaaring mahirap ang susunod na yugto, ngunit kailangan nating magtulungan at magkaisa upang malampasan ang mga paghihirap at mabuhay.
Kailangan nating laging tandaan na ang Summerland ay hindi nalalabag. Maghanda tayo para sa digmaan. Lumaban ka. Pagkasabi noon ni Jasper ay nagningning ang mga mata ng lahat habang namumula ang pisngi. Hindi kumukulo ang dugo nila dahil sa sinabi ni Jasper. Lahat sila ay tusong matandang fox, at napakatalino nila na maging ang kanilang mga pilikmata ay guwang. Kung ang kanilang dugo ay maaaring kumulo pagkatapos ng isang mababaw na pahayag, kung gayon sila ay magiging isang pagkabigo sa kanilang mga posisyon at katayuan. Ang talagang inaalagaan nila ay bahagi sila ng pundasyon ni Jasper. Mauunawaan ng isa kung gaano ito kahalaga kung titingnan lang nila ang malalaking kuha sa pundasyon. Ang pondong ito, na hindi bukas sa publiko para sa pampublikong pangangalap ng pondo, ay talagang isang pondo na gustong makasali ng nangungunang mayayamang tao sa Summerland sa hinaharap. Walang sino man sa pinangyarihan ang inaasahan na ang pinakamahiwaga at makapangyarihang JW Foundation ng Summerland, na sinasabing may halagang daan-daang milyon, ay maitatag tulad nito. Isa na itong super private equity fund ng Novorish kahit hindi sumali sa JW Company. Sa pagtingin sa mga ekspresyon sa mukha ng kanyang mga bisita, alam ni Jasper na ang kanyang unang layunin ay nakamit. With a slight smile, Jasper continued, kung ganoon, hindi ko sasayangin ang oras ng lahat. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang mga partikular na operasyon at mga panukala ng pondo sa susunod na hakbang. Una sa lahat, bilang tugon sa pagbubukas ng stock market ng Estados Unidos bukas, ang pondo ay magse-set up ng 3 operating lokasyon sa Waterloo City, North City, at Harbor City. Sumunod, saglit na ipinakilala ni Jasper ang planong napag-usapan at napagpasyahan niya sa Munting Prinsipe at sa barkada. Ang nilalaman ay halos pareho, ngunit ang pagkakaiba ay ang mga nakaraang talakayan sa maliit na prinsipe at sa iba pa ay mga tunay na talakayan. Kung magkaiba sila ng opinyon, maaari silang malutas sa pamamagitan ng komunikasyon at kompromiso. Gayunpaman, sa ngayon, inaabisuhan lang ni Jasper ang iba na nagpasya siyang gamulong sa nakasaad na proseso. Hindi mahalaga kung ang mga tao sa ibaba ay may anumang mga opinyon o hindi. Hindi rin nila kailangang malaman kung bakit na-set up ang 3 operating location. Ang kailangan lang nilang malaman ay kung ano ang susunod na gagawin ng foundation na si Jasper ay hindi isang taong mahilig mag-aksaya ng oras sa mga meeting. Matapos magbigay ng maikli at malinaw na pagpapakilala, tinapos ni Jasper ang talumpating ito. Kahit ano paman, sana makiisa ka sa akin. Tinatanggap ng JW Foundation ang lahat na sumali. Punuin natin ang ating mga tasa dito at hilingin natin ang JW Foundation ng magandang simula. Matapos itaas ang kanyang baso ng alak, natapos ni Jasper ang isang toast. Si Jasper ang sentro ng atensyon ng lahat habang siya ay nakatayo sa ilalim ng spotlight sa gitna ng karamihan. Ang kanyang ngiti ay mainit at nagliliwanag. Kasing kaakit-akit ang alak na umiikot sa kanyang baso. Sa magandang simula, novel drama, magandang simula ako. Itinaas ng lahat ang kanilang salamin at masayang sinabi. Alam mo ba kung ano ang pagkakaiba ng batang iyon sa atin? Sinundot ni Lord Alvarado ang maliit na prinsipe gamit ang kanyang siko at ngumisi sa direksyon ni Jasper. Napangiti ang munting prinsipe at sinabing, pangalawa o pangatlong henerasyon tayo kapag siya talaga ang unang henerasyon. Dagdag pa, siya ay isang unang henerasyon na may kakayahang magpalaki ng may kakayahang ikalawa o ikatlong henerasyon. Tumikim si Lord Alvarado at napabulalas, ibang klase talaga ang batang ito. Itaas natin ang ating salamin. Kumuha ang munting prinsipe ng isang baso ng alak sa mesa at ngumiti kay Kaden at sa barkada. Dahil nandito tayo, kailangan natin siyang suportahan hanggang dulo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 15-14. Hindi nagtagal ay narinig ang malutong na tunog ng mga baso ng alak at lahat ng bumababa sa laman ng kanilang baso. Opisyal na nagsimula ang party. Sa susunod na oras, ang lahat ay abala sa paggawa ng mga koneksyon at pakikipag-usap tungkol sa balita. Magalang ang pag-uugali ng lahat at walang nakakahiyang drama na mangyayari lamang sa mga nobela pagkatapos ng isang poser. Ang lahat ng naruroon ay nasa matataas na klase, at kung nakuha nila ang karapatang tumayo rito, kailangan nilang matutunan man lang na makisama sa bilog na ito.
Isang bagay na tulad ng isang kawawang bata na walang biglang sumulpot sa party para lamang mabastos ng masama sa mga milyonaryo ay mangyayari lamang sa isang maliit na bayan. Gayunpaman, sa isang partido kung saan nagtipon ang mga nangungunang milyonaryo at elite sa bansa, malapit sa zero ang pagkakataong mangyari ito. Bilang host, natural na kailangang makihalubilo si Jasper. Nagpakita rin si Wendy sa ikalawang kalahati ng party. Perpektong ipinakita ni Wendy ang papel ng babaeng punong abala pagkatapos niyang magpakita ng suot na pangsyam. Lahat ay pinupuri ang kagandahan ni Wendy at kung gaano siya kabagay kay Jasper. Ang lahat ay masaya at maayos, at ang silid ay mapalad at mapayapa. Maliban sa nagpakita si Wendy sa tabi ni Jasper sa ilalim ng atensyon ng lahat, ngunit nang natural na inabot ni Jasper ang kanyang kamay upang hayaang magkadikit ang braso ni Wendy sa kanya, natigilan si Henry. Dahil hawak niya ang phone niya at ka-video call kay Anna. Siyempre, ayaw tumingin sa kanya si Anna. Sa halip, gusto niyang makita si Jasper sa party. Sa screen, ang isang kamay ni Anna ay nasa ilalim ng kanyang baba at ang isa niyang kamay ay may hawak na lapis. Nayuyugyug niya ang lapis habang tuwang-tuwang pinagmamasdan ang gwapong mukha ng lalaki nang bigla itong tumigil. Tumigil din bigla ang nanginginig na lapis. Dapat ko bang tapusin ang tawag na ito? Sabi ni Henry na nakonsensya. Ang ganda niya. Hindi sumagot si Anna kay Henry. Sa halip, tiningnan niya si Wendy na malabo sa video ngunit nagawa pa ring sumikat ng napakaganda sa kabila ng mababang kalidad. Humalaklak si Henry, sinabi ko sa iyo na walang kawili-wili. Meron. Sinong may sabing walang dapat tingnan? Humalaklak si Anna at sinabing, tiyak na ang taong iyon ay labis na nalulugod sa kasiyahan na nakalimutan niya ang kanyang tahanan at tungkulin. Tuyong umubo si Henry. Pakiramdam niya ay hindi maganda para sa kanya na i-frame si Jasper ng ganito, kaya iminungkahi niya, bakit hindi ko siya hilingin na pumunta sa kanya upang makipag-usap sa iyo? Hindi na kailangan. Naginat si Anna at ipinakita ang kanyang kamangha-manghang figure. She said lazily, I have a bunch of designs to finish. And I need to go out for a discussion forum later. Huwag natin siyang istorbohin. So, ibababa ko na. Kilalang-kilala ni Henry si Anna at natakot siya. Kaya, maingat at mabagal niyang sinabi ito. Bakit takot na takot ka? Diretsahang tanong ni Anna. Judging from tone action, parang gusto ni Anna na ibaba ang tawag. Gayunpaman, nang nasa kalagitnaan na siya, bigla siyang huminto at nagtanong, sa tingin mo ba mas maganda akong nakatayo sa tabi niya kaysa kay Wendy? Panipi kuwit panipi, hindi na kaimik si Henry. Wag na. Walang ekspresyon na sabi ni Anna bago niya ibinaba ang tawag. Matapos ilagay ang kanyang telepono, nakita ni Henry si Jasper na papalapit sa malayo at bumantong hininga, bayaw, hindi naman sa ayaw kitang iligtas, ngunit hindi kita matutulungan dito. Bakit parang off-color ka? Curious na tanong ni Jasper kay Henry. Hindi, ayos lang ako. Napakamot ng ulo si Henry. Nga pala, kanina lang umalis ang munting prinsipe at ang barkada. Tumanggo si Jasper at sinabing, malapit nang matapos ang oras, kaya kailangan nilang bumalik para ihanda ang mga lokasyon ng kalakalan. Umalis na rin ba si Dean? Oo nga, pero pagod daw siya, kaya pumunta muna siya sa hotel para magpahinga. Pagdating ng panahon, dumiretso siya sa venue namin sa Norritos City, sagot ni Henry. Julian. Napalingon si Jasper at tinawag. Tahimik na sumulpot si Julian sa likuran niya. Humanap ng ilang maaasahang tao para bantayan si Dean. Mag-ingat, huwag mahuli, sabi ni Jasper. Kinuha ni Julian ang order ni Jasper at umalis na para magtrabaho. Bagamat si Julian ang tanging bodyguard at assistant ni Jasper, nakahanap din si Wendy ng bagong grupo ng mga tao na nagretiro na sa Elite Special Forces habang siya ay tahimik na naghahanap ng mga bagong talento. Sa una, ang mga ordinaryong tao at ordinaryong kumpanya ay hindi maaaring kumuha ng mga taong ito, ngunit ang kasalukuyang katayuan ni Jasper ay higit pa sa sapat na mataas. May mga 20 tao sa grupong ito. Inayos ni Jasper na ang kalahati sa kanila ay manatili kay Wendy at hinayaan si Fallon na pamahalaan ang mga ito, habang ang iba ay kay Julian. Ito ay maaaring ituring bilang sariling koponan ni Julian. Ito ay naging mas maginhawa para kay Julian na magsagawa ng mga tusong operasyon sa pang-araw-araw na batayan.
Pagkaalis ni Julian, agad na nagtanong si Henry, "Do you think there's something wrong with Dean?" Hindi lang siya, ngunit ang matandang fox sa likod niya ay may problema din. Nakatayo sa isang sulok sina Jasper at Henry habang mahinang nag-uusap habang nakatingin sa mga taong masayang nagkukwentuhan mula sa malayo. Gayunpaman, ito ay dapat na maayos. Kahit problematic, baka minor lang. Sa palagay ko ay walang makikipagsabuatan sa mga dayuhang puwersa sa kritikal na sandaling ito. Walang sino man sa bansa ang magiging hanggal na tumayo upang mamatay ngayon, lalo na si Gale. At saka, inilagay nila ang kanilang pera dito. So, hindi ko akalain na babarilan ni Gale ang sarili niya sa paa. Gayunpaman, babantayan lang namin kung sakali. Kumaibat ang sulok ng labi ni Henry nang mapatingin siya kay Jasper na prangka at may assurance na nagsasalita. Pagkatapos, nagpa siyang lunukan ang kanyang matapat na mga salita. Forget it, walang kwentang sabihin sa kanya ngayon. Bakit pa ako pahihirapan? Hahayaan ko siyang malaman sa kanyang sarili kapag nakilala niya si Anna sa susunod na pagkakataon. Kung paano niya siya parurusahan, wala sa akin iyon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 15:15. Tumagal ng 3.5 oras ang party. Sa huli, tuwang-tuwa ang mga bisita at host at bumalik na sila sa kani-kanilang tinutuluyan. Dahil malapit nang magbukas ang stock market ng Estados Unidos, nang matapos ang party, walang naiwan. Bumalik silang lahat para bigyang pansin ang pag-unlad ng usapin. Nang umalis sila, ang lahat ay tumingin solemna at maingat. Alam nila na sa pagbubukas ng stock market ng Estados Unidos, isang digmaang kapital sa pagitan ng silangan at kanluran, na nakatakdang isulat sa kasaysayan ng modernong ekonomiya ng tao, ay malapit nang maganap. Pagkatapos ng party, sumugod si Jasper sa South Face River Tower kasama si Henry. Sa itaas ng sahig, bagamat narinig na ni Henry dati si Jasper na nag-uusap tungkol sa bagong layout, nang makita niya ang malaking LED na surround screen na sumasakop sa 3 pader at napapalibutan ng sariling mga mata ang buong gusali, nagulat siya. "Damn, saan mo nakuha ang screen na ito?" Sa unang pagkakataon, si Henry ang bumpkin ng bansa. Ito ay pinagsama-sama sa 25 individual na mga screen. Ang presyo ay disente. Ang bawat screen ay $390,000, ngunit kailangan nilang i-customize. Tumagal ng mahigit kalahating buwan para may install ito. Sabi ni Jasper sabay turo sa buong lobby na ginawang trading center. Pagkatapos, nagpatuloy siya, "Ito ang aming base camp para sa susunod na mga araw. Mr. Lane, nakita mo ba ang anunsyo na inilabas ng Federal Reserve?" Biglang lumapit si Jake na matagal nang naghahanda dito at sinabing, "Ang ibig mong sabihin ay nililimitahan nila ang offshore withdrawal limit ng Summerland's capital." Nakangiting sabi ni Jasper. Hindi alam kung ilang pares ng mga mata ang nakatitig sa Estados Unidos ngayon. Paanong hindi natanggap ni Jasper ang balita kaagad pagkatapos gumawa ng napakalaking anunsyo ang Federal Reserve? Wala pang ilang minuto matapos itong i-announce, nakuha na ni Jasper ang balita habang nasa party pa siya. "Oo, makakaapekto ba ito sa atin?" tanong ni Jake. Umiling si Jasper at sinabing, "Nag-aalala lang sila na mag-cash out tayo at tumakas kaagad kapag nagsimula na ang trading. Dahil wala tayong balak tumakas, ano ang magiging epekto nito sa atin?" Sinabi nila na sila ang pinakasikat na bansa sa mundo, ngunit napakaliit nila. Hindi ba sila natatakot na pagtawanan sila ng mga tao? Hindi akalain ni Jasper na kusang sasabihin niya ang katulad ng isang pile sa Swallow Capital. Nakatayo si Jasper habang nakatalikod ang mga kamay sa mataas na plataporma sa entranceway. Pinagmamasdan niya ang mga abalang tao at mga bagong kagamitan sa deck sa ibaba. Sa ngayon, ang buong gusali ay napuno ng tensyon at pagsinta. Magsisimula na ang bagyo. Wala pang 24 na oras bago ipagpatuloy ng stock market ng Estados Unidos ang pangangalakal. Ang pandaigdigang sitwasyon sa pananalapi ay nahulog sa isang kakaibang katahimikan. Maging ang mga reporter na karaniwang gustong gumawa ng walang basehang akusasyon ay tahimik. Para bang naghahabol ng hininga ang mga pinansyal at pang-ekonomiyang bilog sa mundo habang naghihintay sa pagdating ng oras ng pagtutuos. Sa sandaling ito, bumangon si Jasper sa umaga, naligo, at kumain ng almusal.
Pagkatapos, pinanood niya ang balita sa Financial Channel. Nakasuot ng formal na suit ang host sa screen ng telebisyon habang pagsasahim papawid ng balita. Mula noong pag-atake ng terorista sa Estados Unidos, ang financial stock market ay bumagsak ng husto. Bilang ubod ng pandaigdigang ekonomiya, ang stock market ng Estados Unidos ay dumanas ng matinding pag-urong, na hindi maiiwasang magdulot ng matinding pagbaba sa mga index at presyo ng stock ng iba pang pangunahing sentro ng kalakalan sa buong mundo. Pagkatapos nito, inihayag ng Estados Unidos ang unang plano nito upang iligtas ang merkado. Bagaman ang pag-ikot ng mababaw na pagliligtas sa merkado ay hindi nagdulot ng anumang nasasalat na pagpapabuti sa merkado, pinigilan nito ang sitwasyon na lumala. Para sa mga stockholder at mamumuhunan, ito rin ay isang pagpapalakas ng kumpiyansa para sa kanila na makita na ang gobyerno ng Estados Unidos ay mamagitan. Ngunit ngayon, pagkatapos ng unang aktibong pagsususpine sa kasaysayan ng Estados Unidos, magbubukas ang merkado sa loob ng wala pang 24 na oras, na magiging sanhi ng iba pang mga pangunahing sentro ng kalakalan sa buong mundo na mahulog sa kakaibang katahimikan. Ito ay nagpapahiwatig na ang Estados Unidos, bilang isang pandaigdigang sentro ng ekonomiya at pananalapi, ay nananatiling hindi natitinag sa posisyon nito. Ang lahat ng mga sentro ng kalakalan at mamumuhunan sa buong mundo ay binibigyang pansin ang direksyon ng stock market ng Estados Unidos pagkatapos ng pagbubukas ng merkado. Sa loob ng 24 na oras, magbubukas muli ang stock market ng Estados Unidos. Tumaas man o bumaba, direktang makakaapekto ito sa estado ng pandaigdigang ekonomiya. Sa harap ng telebisyon, inilagay ni Jasper ang sunny side up sa plato ni Wendy at direktang sinabi, "Narinig kong sinabi ni Mrs. Clarkson na palagi mong tinatapon ang sunny side up na ginawa niya para sa iyo. Kasuklam-suklam ang pag-aaksaya ng pagkain, hindi mo ba alam?" Sabi ni Wendy na may malungkot na mukha, "Pero ayoko talaga ng sunny side ups. Ang mga itlog ay hindi mahalaga, ngunit ito ay talagang isang mahusay na mapagkukunan ng mga sustansya. Nilalamig ka lang at hindi pa fully recovered ang katawan mo. Ang pagkakaroon ng mas maraming protina ay mabuti para sa iyo," matiyag ang panghihikayat ni Jasper. Napabuntong hininga, kinagat ni Wendy ang sunny side up na may malungkot na mukha. Pagkatapos, kinuha niya ang pula ng itlog at inihagis sa mangkok ng Jasper. Nagsalita si Wendy nang makitang may gustong sabihin si Jasper, "Sabi mo kailangan ko lang kumain ng mas maraming puti ng itlog. Ayokong kumain ng egg yolks." Novel drama. Walang magawa si Jasper. "Naaalala ko na hindi ka rin mahilig kumain ng palaman kapag kumakain ka ng dumplings at balat lang ang kinakain mo. Ang sarap ng balat, sobra na sa akin ang feeling." Matapang at confident na sabi ni Wendy. "Naaalala ko na kumakain ka lang din ng tuktok ng broccoli at hindi ang tangkay. Masyadong matigas ang tangkay at medyo mapait." Nagsimulang maging mas kumpiyansa si Wendy. Nang makita niyang may sasabihin pa sana si Jasper, napatikip siya ng pisngi at sinaman ng tingin si Jasper. "Tapos ka na ba?" galit na tanong ni Wendy. Kinain ni Jasper ang yolk at matalinong sinabi, "Tapos na ako." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 15-16. Tumango si Wendy. Pagkatapos, nang magsasalita na sana siya, pumasok si Dawson mula sa labas ng dining room. Tahimik na naglakad ang matandang Dawson patungo sa hapagkainan at naglagay ng 2 kahon ng mga table tasks sa mesa bago tumalikod para umalis. Wala siyang sinabi ni isang salita sa buong proseso. Nagkatinginan sina Jasper at Wendy habang medyo natulala. Gayunpaman, nang makita nilang dalawa ang mga tabletang si Dawson dinala sa kanila, nakaramdam sila ng sobrang awkward. Novel drama. Anong mga table tasks ang mga iyon? 2 kahon ng folic acid na table task. Alam ng lahat ng may karanasang mag-asawa na ito ay suplemento na kailangang inumin ng lahat ng lalaki at babae para makapaghanda sa pagbubuntis. Sinapo ni Jasper ang kanyang templo. Nabaliw na ang kanyang biyenan dahil sa pagnanais na magkaroon ng apo. Mabilis na inabot ni Wendy ang kanyang kamay para alisin ang folic acid. Bahagyang namula ang mukha niya nang magreklamo, "Ibang klase talaga ang tatay ko. Bakit niya ako dinala ng ganyan?" "I guess, binibigyan niya tayo ng diplomatic note," nakangiting sabi ni Jasper. Walang lakas ng loob na sagutin siya ni Wendy.
Napakurap-kurap siya habang nakaturo sa screen ng telebisyon kung saan nakikipag-usap pa rin ang news anchor sa isang tinatawag na special commentator. Sinabi ni Wendy, tama ba siya? I guess so. Tumanggo si Jasper. Sa kasamaang palad para sa mga tao sa bilog na ito, karamihan sa mga broadcast ng balita ay malubhang na antala, kaya dapat kilalanin ang kanilang profesionalismo. Ito talaga ang sitwasyon, at tama ang kanyang pananaw. Na nangangahulugan na talagang maaapektuhan mo ang pandaigdigang ekonomiya kapag nagsimula ang Estados Unidos sa pangangalakal at sinimulan mo ang iyong laban sa Wall Street. Tanong ni Wendy. Kinawayan ni Jasper ang kanyang kamay at sinabing, medyo exaggeration iyon. Maaapektuhan lang nito ang bilog sa pananalapi. Gayunpaman, ngayon na ang pandaigdigang ekonomiya ay lalong isinama, ang pananalapi ang pangunahing bahagi ng ekonomiya. Kung may nangyaring problema sa pananalapi, magiging malaking dagok ito sa ekonomiya. Kung ang pandaigdigang stock market ay bumagsak ng husto, ang taglamig para sa iba't ibang mga industriya ay darating ng maaga sa taong ito. Ang kayamanan ay sumangga at ang kapital ay liliit, na magdudulot ng chain reaction. Hindi umimik si Wendy habang nakatitig lang kay Jasper ng blanko. Ano ang iniisip mo? Curious na tanong ni Jasper. Dahan-daang lumingon si Wendy kay Jasper. Unti-unting tumutok muli ang kanyang mga balintataw at dahan-dahan niyang inipon ang mga gumagala na iniisip bago niya tinitigan ang mukha ng lalaking ito. Hindi ko akalain na aabot ka sa ganitong yugto ng ganito kabilis. Nobody ka sa paaralan, at kahit na nagsimula ka na sa iyong negosyo, palagi kang low profile. Sa ngayon, nagagawa mong labanan ang pinakamalaking sistema ng ekonomiya sa mundo at ang pinakamalakas na kapitalista. Ang resulta ng iyong laban ay makakaimpluwensya sa ekonomiya ng mundo. Kung ang isang tao ay makakarating sa yugtong ito, tila ang langit ay magiging mabuti sa kanya. Nang tumingin si Jasper kay Wendy na nakatingin sa kanya na may mga bituin sa mga mata, tumawa ito at naglakad sa likuran niya. Ipinatong niya ang mga kamay sa malambot at bilog na balikat ni Wendy bago dahan-daang minasahe. Ginagawa ko lang ang isang bagay na gusto ko at iniisip kong dapat kong gawin. Pagkasabi nito ni Jasper ay nagbago ang tono niya. Nagsimula siyang magbiro, in the end, ako ang naging focus ng mundo. Sobrang nagulat din ako. Nakakainis ka. Napansin ni Wendy na kinukutsa siya ni Jasper at nagbuntong hininga siya bago hinampas ang kamay ni Jasper. Okay, kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Maaaring magsimula itong maging napaka-stress. Dapat mong italaga ang iyong trabaho hanggat maaari. Hindi mo kailangang gawin ang lahat sa iyong sarili. It's not worth being worried over, bilin ni Jasper. Akala ko wala ka nang pakialam sa kumpanya. Sa ngayon, lahat ng tao sa kumpanya ay nababalisa. Sa kabila ng kakapusan ng kapital, mabuti na lang ay kayang suportahan ni Terryzone at Abilon ang kanilang sarili ngayon. Hindi na natin kailangang alalahanin si Sena. Ang mga kita na kanilang inani noong nakaraang buwan ay pangalawa lamang sa kumpanya ng electronics. Ang kumpanya ng real estate ay miserable gaya ng dati. Maraming malalaking proyekto na malapit nang gawin ang lahat ay tumigil dahil sa mga problema sa pagpopondo. Hilingin mo muna silang mag-isip ng solusyon. Bakit natin sila itatago kung patuloy silang naghahanap ng punong tanggapan tuwing nagkakaproblema sila? Napaka-unreliable ni Sean ngayon. Nakasimangot na sabi ni Jasper. Ayos lang. Masyadong stressed si Sean. Alam din niya ang sitwasyon ng kumpanya ngayon, pero marami pa rin siyang nagawa pagkatapos niyang ihanda ang sarili niya. Alam ko ang tungkol sa sitwasyong pinansyal ng kumpanya ng real estate. Kailangan nating hatiin ang pondo sa kalahati para sa lahat ng ating mga proyekto. Narinig ko na gumawa pa sila ng bagong paraan ng pagbebenta sa pamamagitan ng pagbebenta ng property ng maaga para madali silang makalakam ng pondo. Ilang araw na ang nakalipas, dumaan siya para sa isang pulong, at nakita kong mas maputi ang buhok niya sa ulo. Huwag mo na siyang masyadong guluhin. Ibenta ng maaga ang ari-arian. Nagtatakang sabi ni Jasper. Alam niya na sa kanyang nakaraang buhay, ang konsepto ng pre-sale sa real estate ay lumitaw lamang sa mga huling taon. Una itong binuo ng nangungunang 5 sikat na kumpanya ng real estate sa bansa.
Gaano man ito binatikos, kailangang aminin ng isang tao na ang gayong bagong gawain sa pagbebenta ay lubos na nagpagan sa pinansyal na presyon ng kumpanya ng pagpapaunlad ng real estate at pinaikli ang siklo ng pagbawi ng kapital. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Sean ang unang nag-propose ng ganitong konsepto dahil sa financial pressure na kanyang kinakaharap. Oo, hindi mo sinasabi. Hinanap ko ito at ang panukalang pre-sale na ito ay maaaring mabawasan sa kalahati ang siklo ng pagbabalik ng kapital. Isa pa, hindi masyadong tutol ang mga bumibili ng bahay sa ideya, kaya I find it very creative, nakangiting sabi ni Wendy. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 15-17. Tumanggo si Jasper at sinabing, magandang plano ito. Magpadala ng dokumento sa pangalan ng punong tanggapan para purihin sila. Magbigay ng magandang pagsusuri sa individual o pangkat na unang nagmungkahi nito sa pagtatapos ng taon na pagsusuri. Okay. Tumayo si Wendy para kunin ang kanyang coat at bag. Pagkatapos, sinabi niya, pupunta ako sa opisina ngayon. Sige po. Inakay ni Jasper si Wendy sa pintuan at pinanood siyang umalis. Pagkatapos, bumalik siya sa itaas para matulog. Dahil sa pagkakaiba ng oras, kailangan niyang magpuyat ngayong gabi. Kaya naman, kinailangan ni Jasper na abutin ang kanyang pagtulog sa maghapon. With that, natulog si Jasper hanggang 9 ng gabi. Pagkatapos niyang bumangon at maghilamos ay nakita niyang abala pa rin sa trabaho sina Wendy at Dawson at hindi pa bumabalik. Kaya naman, tinawagan ni Jasper si Julian para umalis ng bahay. May ginawa ba si Dean ngayon? Tanong ni Jasper habang papunta sila sa South Face River Tower. Nandoon siya sa hotel na inayos namin sa kanya the whole time, 4 na beses lang siyang lumabas mula kahapon hanggang ngayon. Sa dalawa sa mga pagkakataong iyon, pumunta siya upang kumain sa restaurant sa hotel. Hindi siya nakipag-interact sa kahit sino bukod sa mga server. Ang pangatlong beses ay 9:20 AM kaninang umaga. Nagtungo siya sa isang bahay ampunan sa timog ng lungsod at bumili rin siya ng mga pang-araw-araw na pangangailangan at ilang damit ng mga bata para ibigay sa ampunan. Umalis siya. Pagkatapos manatili ng halos 1 oras. Ang huling oras ay 30 minuto ang nakalipas. Siya ay patungo sa South Face River Tower, at sa palagay ko dapat ay nakarating na siya ngayon. Bahagyang kumunot ang noo ni Jasper nang marinig ang ulat ni Julian. Tanong ni Julian, kailangan ba nating sirain ang kwarto niya? Nagawa mo ba iyon? Nagtatakang tanong ni Jasper. Ang isang normal na tao ay hindi pinapayagang gumamit ng anumang tapang device maliban kung mayroon silang espesyal na permit. Gayunpaman, ang pamamaraan at proseso ng pag-a-apply para sa isang bagay ay napakahirap, kaya hindi ito makukuha ng mga normal na tao. Napangiti si Julian. Mayroon akong mga paraan. Umiling si Jasper habang tumatawa. Sabi niya, no need. Ipapakita niya ang anumang plano niya sa lalong madaling panahon. Nagpatuloy ang sasakyan. Pagdating ni Jasper sa South Face River Tower, maaga pa. Pumunta siya sa opisina, at kahit na pagkatapos ng oras ng trabaho, karamihan sa mga empleyado ay nagtatrabaho pa rin ng overtime dahil sa kasalukuyan ay maraming trabaho. Nakita niya si Wendy sa isang meeting sa pamamagitan ng salamin ng meeting room. Pagkatapos niyang pagmasdan siya saglit, umalis na siya. Wala siyang planong istorbohin siya. Pagkalabas niya ng opisina ay pumunta siya sa pinakataas na palapag. Mister, nandito na si Lane. Lumapit sa kanya si Dean at magalang na ngumiti. Hindi lang si Dean, Henry at Todd ang nandito. Kinamayan silang lahat ni Jasper at ngumiti. Napakaaga mo. May 1 oras pa bago kami magsimula, pero sobrang excited din kami. Hence, we decided to come early to take a look around, nakangiting sagot ni Dean. Damn, hindi mo sinasabi. Medyo kinakabahan ako. Pinagsalikop ni Henry ang kanyang mga kamay at mukhang excited. Mas kalmado si Todd. Nakatitig siya sa trading hall na nagsisimula ng magmukhang abala na may kislap sa kanyang mga mata. Gaano katagal bago mo naihanda ang lahat ng ito, Mr. Lane? Mataray na sagot ni Jasper, mga 1 buwan. Bahagyang itinaas ni Todd ang kanyang kilay at nagtanong, nakatagpo ka ba ng isang insidente tulad ngayon noon? Ang pag-atake ng terorista ay hindi pa nangyayari 1 buwan na ang nakalipas, tama ba? Nang marinig ito ni Dean, naging interesado rin siya.
Tila bukod kay Henry, interesado ang dalawa sa sagot ni Jasper. Isang pagmamalabos na sabihin na maaari kong hulaan ang hinaharap, ngunit sanay akong maging handa sa anumang bagay. Nakangiting sabi ni Jasper. Laging maghanda para sa pinakamasama, kaya kung ito ay talagang mangyari, hindi ka mahuhuli. Tulad ng sinabi ni Jasper, itinuro niya ang bulwagan ng kalakalan at sinabi, sa totoo lang, kahit na hindi ginagamit ang mga bagay na iyon sa ngayon, gagamitin pa rin ang mga ito balang araw. Iyan ang akma. Tumanggo si Todd at magalang niyang sinabi, may dahilan kung bakit nandoon si Mr. Lane ngayon. Masyado kang mataas ang pagsasalita tungkol sa akin, winageway ni Jasper ang kanyang kamay. Mr. Lane. Isang empleyado mula sa punong tanggapan ng Terry Zone ang lumapit kay Jasper ng may paggalang at sinabing, ang koneksyon ng 3 lokasyon ay matagumpay. Gayun din, ang website na hiniling mo sa amin na itayo upang maging mas maginhawa sa mga namumuhunan ng foundation na panoorin ang eksena ng 3 trading hall ay naiset up na. Mas komplikado ang magkaroon ng malayuang koneksyon o manood ng live stream sa panahong ito kumpara sa hinaharap. Para sa mga susunod na henerasyon, anumang software na may camera at computer ay maaaring i-connecta ng malayuan. Samantala, ang isang live stream ay magiging mas madaling i-set up. Pagkatapos ng lahat, magkakaroon ng mga live stream na website sa buong lugar. Ngayon, ang teknolohiya para sa bandwidth ng network at software ay napaka-immature pa rin. Sa makatuwid, kung ano ang orihinal na simple ay naging napakakomplikado. Kinailangan ni Terry Zone na magpadala ng isang pangkat ng higit sa 40 tao sa 3 sentro ng kalakalan bago nila ito nagawa. Simulan ang pagsubok sa koneksyon, utos ni Jasper. Sa pamamagitan nito, sinimulan ng buong koponan ang koneksyon. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang mga larawan ng dalawang mas maliit ngunit parehong abala na mga sentro ng kalakalan ay ipinakita sa kaliwa at kanan ng malaking LED screen. Naturally, ito ay Caden at ang mga lokasyon ng kalakalan ng maliit na prinsipe. Nang makita sila ni Jasper sa video, ngumiti siya at nagtanong, okay na ba ang signal? Novel drama. Kahanga-hanga, tumanggo ang munting prinsipe at si Caden. Parang sabay na nagsalita ang dalawa. Ang iyong koponan mula sa Terry Zone ay kamangha-manghang. Isasaalang-alang mo bang ibenta ang ilan sa kanilang mga stock? Si Caden at ang munting prinsipe ay pawang matatalinong tao. Nang makita nila ang kahusayan ni Terry Zone, agad nilang nakita ang isang pagkakataon sa negosyo. Normal lang na gusto nila ng slice nitong cake. Hindi. Agad namang tinanggihan ni Jasper. Anong biro? Hindi niya maibigay ang mga stock ni Terry Zone at Abilon ng ganoon kadali. Hindi sila bibigyan ni Jasper ng pag-asa. Habang nag-uusap sila, ang digital clock sa itaas na palapag ay 29 minuto pasado 10:00 ng gabi. Kaya, si Caden at ang munting prinsipe ay hindi nagdili araw-araw. Natahimik silang tatlo sa huling sandali. Ang koponan ng higit sa 100 stock trader ay nakaangat ang kanilang mga ulo habang tinatitigan nila ang oras ng segundo sa bawat segundo. Papalapit ito ng papalapit sa sandali ng katotohanan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 15:18. Kasabay nito, sa kabilang panig ng karagatang Pasipiko. Wall Street. Sa loob ng sentro ng kalakalan ng Quantum Fund sa Wall Street. Pinalakpakan ni Rogers ang kanyang kamay at tiningnan ang kanyang pinaka-elite na koponan sa Quantum Fund at sinabing, "Guys, look alive." Ito ay isang napakasimpleng gawain. Ngunit dapat nating gawin ito ng maayos. Ang iyong bonus, ang iyong credit card bill, at ang iyong asawa at kasintahan ay umaasa sa iyo upang maisagawa ito ng perpekto at maibalik ang pera sa bahay. Kahit na noon ay umaga sa Estados Unidos at ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa kalangitan, lahat ng mga ilaw sa buong trading floor ay maliwanag na naiilawan. Ang mga bata o mature na mukha ay tumingin kay Rogers habang ang huli ay nasa sabik na nagsasalita. Ang kanilang mga mata ay puno ng kasakiman at pagnanais para sa pera. Sa pagtingin sa mga matako na mukha, ngumiti si Rogers at sinabi, alam mo ba kung ano ang pinakagusto ko sa inyo? Bago pa siya makasagot ng sinuman, sumagot siya sa kanyang sarili, I love how greedy you are. Sa Wall Street, walang tao, tanging mga lobo at leon. Ang lahat ng mga lobo ay kailangang matuto kung paano kumain ng karne at uminom ng dugo. Kung hindi,
Hindi ka makakaligtas sa gubat na Wall Street. Nakapatong ang dalawang kamay ni Rogers sa mesa at unti-unting naging masama ang ekspresyon niya. Wala akong pakialam kung ano ang papel na ginagampanan mo sa harap ng iyong pamilya, kaklase, o kaibigan. Sa ngayon, isa lang ang kailangan ko para sa inyong lahat, at ito ay ang paghiwalayin ang ating mga kaaway bago natin kunin ang bawat huling sentimo na mayroon sila. Guys, tell me, gusto nyo ba ng pera? Gusto mo ng status? Gusto mo ba ng mga babae? Novel drama? Oo. Sabay-sabay na umungol ang 30 plus na tao sa kwarto. Lahat sila ay mga elite na inalagaan ng quantum fund sa loob ng maraming taon. Sila ay mga budgeter na bihasa sa mga pagtatantya, mga intelligence collector na may matalas na pakiramdam ng amoy, mga dealer na may pinakamabilis na kamay, at mga analyst na may napakayamang karanasan. Ang isang tunay na nangungunang internasyonal na pangkat ng kalakalan ay magkakaroon ng isang mangangalakal bilang core nito, ngunit tiyak na hindi iyon ang lahat ng mayroon ito. Nangangailangan ito ng isang budgeter na gumawa ng tumpak na mga budget sa presyo at isang intelligence collector upang buod at uriin ang impormasyon. Nangangailangan din ito ng isang dealer na ganap na may segowa ang bawat pagbili o pagbebenta ng order sa loob ng pinakamaikling panahon. Walang alinlangan, ang mga taong ito sa harap ni Rogers ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay na pinili ng quantum fund mula sa hindi mabilang na mga elite sa ilalim ng kanilang kontrol. Napakagaling. Gusto ko ang iyong ambisyon at kasakiman. Itinuro ni Rogers ang orasan sa dingding at naghisteryoso, kaya ano kayong mga kawawang walang pera at walang hinihintay na babae. Humanda ka. Pagdating ng oras, singilin sa merkado at punatin ang ating mga kaaway. Simple lang ang misyon na ito. Magagawa ito ng sino mang may dalawang kamay. Kahit na mga newbie na isang transaction lang bago ito ay kayang gawin. Sinabi ko sa iyo kung gaano kabigat ang magiging gantimpala. Ang lahat ay makakakuha ng gantimpala na $500,000. Kahit bilang boss mo at pagkatapos ng maraming taon sa industriyang ito, hindi pa ako nakakita ng ganoong kalaking reward para sa isang misyon. Kaya, kumilos ka na. Napangiti si Rogers sa kasiyahan nang tingnan niya ang kanyang team na nagiging abala. Pagkatapos, tumalikod siya at pumasok sa isang opisina. Ang opisinang ito ay nahiwalay mula sa buong palapag ng kalakalan sa pamamagitan ng isang pader, ngunit ang mas malapit na pagtingin ay nagsiwalat na ang partisyon na ito ay isang one-way na salamin. Sa makatuwid, hindi mo ito makikita mula sa labas, habang ang sino man sa loob ay nakikita ang lahat ng nangyayari sa labas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1519. Si Soros ay umiinom ng alak kasama ang dalawang mapuputing buhok sa opisinang ito. Masayang nagkukwentuhan silang tatlo gaya ng ginagawa nila. Paminsan-minsan ay humahagalpak sa tawa, novel drama. Tapos ka na ba sa pep talk mo? Sinasabi ko lang kay Franklin at Jonah kung paano ikaw ang pinakamahusay na psychologist sa kabuuan ng Wall Street. Nang makita ni Soros si Rogers na papasok, nginisya niya ito. Nagkibit balikat si Rogers at nagsalin ng red wine para sa sarili. Aniya, huwag ninyong isipin na hindi ko kayo narinig. Pinag-uusapan mo kung sino sa mga babae mula sa mayayamang pamilyang iyon ang nakakaalam kung paano pasayahin ang isang tao ng pinakamahusay. Hahaha, sabay na tumawa si Soros at ang dalawa pang lalaki. Tiningnan ni Franklin si Rogers at sinabing, all jokes aside, kinikilala ka bilang pinakamahusay na psychologist sa Capital Circle. Narinig namin ang dagandong ng mga batang iyon sa labas ngayon lang. Nakangiting umupo si Rogers sa armrest ng sofa. Sinabi niya kay Franklin, naaalala ko kung gaano kamataas ang pag-asa para sa negosyanteng iyon mula sa Summerland, si Jasper Lane. Kakampi ka ba sa kanya sa pagkakataong ito? Mataas na pag-asa. Siyempre, ginagawa ko. Nakangiting sabi ni Franklin. Gayunpaman, hinangaan ko lang siya noong naging listed company ang sena niya dahil. Noong panahong iyon, kailangan ng stock market ng Estados Unidos at Nasdaq ang isang bago at mataas na kalidad na kumpanya ng internet upang pasiglahin ang kumpiyansa sa merkado. Pero ngayon, nagkibit balikat si Franklin at ibinalik ang ulo sa kanyang alak. Nagpatuloy siya, kakampi ako sa mga nanalo. Masyado mong minamaliit si Jasper. Kung ikukumpara sa pagiging carefreeness ng isa, bahagyang umiling ang presidente ng Dow Jones Indices na si Jonah.
Maraming beses ko nang nakita ang data ng pangangalakal ni Jasper sa Dow Jones, at sinuri ko pa ang lahat ng mga transaksyon sa hinaharap na makikita mula noong kapanganakan ni Jasper. Sa kalaunan, nakatagpo ako ng isang napakakagiliw-giliw na piraso ng impormasyon. Gaano man ito katawa-tawa noong una, o gaano man ito labag sa mga batas ng merkado, kapag gumawa si Jasper ng desisyon sa kalakalan, hindi niya ito babaguhin. Dagdag pa, siya ay napakahusay sa panandaliang pangangalakal, iyon ay, pangangalakal ng mataas na dalas dahil hinahangad niyang i-maximize ang mga kita sa maikling panahon bago mag-cash out. Sa ngayon, ang kanyang pinakamahabang transaksyon ay nasa Dow Jones. Ngunit ito rin ang deal na pinakamahusay na nagpapakita ng kanyang kakayahang mahulaan ang isang bagay ng hindi isang clairvoyant. Nang sabihin ito ni Jonah, nagkibit-balikat siya at nagpatuloy, hindi ko alam kung paano mo ito tinitingnan, ngunit kailangan kong sabihin sa iyo kung ano ang iniisip ko. Hindi natin dapat maliitin ang ating kalaban sa pagkakataong ito. Dahil sa sinabi ni Jonah, nagkatinginan sina Soros at Rogers. Napangiti ang dalawa nang magpalitan sila ng tingin. Pagkatapos, tumayo si Soros at sinabing, "Sige, kaibigan, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Gayunpaman, naniniwala ako na ito ay gagana sa parehong paraan na palagi nitong ginagawa. Hindi magiging exception ang okasyong ito. Ang tagumpay ay magiging atin. Nakalimutan mo ba kung paano tayo nabigo sa pag-snipe sa Harbor Dollar ilang taon na ang nakalipas?" Napaisip si Jonah pero hindi siya nagsalita ng malakas. Sa halip, ngumiti lang siya at tumango. Itinaas ni Rogers ang kanyang pulso para tingnan ang kanyang relo. Pagkatapos, bumangon siya at sinabing, "Lahat, oras na. Magsimula na tayo." Nang sabihin niya iyon, 10 segundo bago magsimula ang kalakalan. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga tao mula sa buong mundo, mula sa mga kapitalistang big shot sa Wall Street hanggang sa isang normal na mamumuhunan sa isang maliit na bansa sa South Terra, ang nakaupo sa harap ng kanilang mga computer habang nakatitig sila sa orasan ng kanilang mga computer. Ang isang gininto ang edad ay malapit nang magsimula doon at pagkatapos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1520. Countdown 9 na segundo. 8 segundo. 2 segundo. 1 segundo. Andito na tayo. Walang nakakaalam kung sino ang sumigaw nito. Sa trading hall ng Norris City, biglang naramdaman ng lahat na hamupa ang kanilang passion sa isang iglap. Ito ay tulad ng pagharap sa isang mahalagang pagsusulit. Nawala ang lahat ng uri ng tensyon at pagkabalisa sa nakaraan nang maupo sila sa silid ng pagsusulit upang harapin ang pagsusulit na ito. Ang bawat isa ay may seryosong ekspresyon habang sila ay humarap sa kanilang sariling mga gawain ng maingat at maasikaso. Sa palapag ng kalakalan, walang sino man sa pangkat ng 12 ng mga tao ang nakikipag-chat. Ang naiwan ay ang tunog ng pag-click na nagmumula sa hindi mabilang na mga keyboard at daga. Hindi nagtagal, ang intelligence collector ang unang nagsalita at bumasag sa katahimikan. Ang Dow Jones Stock Index ay nagbukas sa 7,429 na puntos, at ang pagbubukas ng dami ng kalakalan ay patuloy na tumataas. Ang nangungunang tumataas na sektor ay ang internet, enerhiya, at aerospace. Samantala, ang nangungunang bumabagsak na sektor ay ang pagbabangko, mga materyales sa gusali, real estate, at paggawa ng barko. 1 minuto pagkatapos ng pagbubukas, ang Dow Jones Stock Index ay bumagsak ng 9 na puntos at kasalukuyang nasa 7,420 puntos. Batay sa nakalap na impormasyon ng intelligence collector, agad na buod ng analyst ang kasalukuyang sitwasyon. Ang mga tumataas na sektor ay karaniwang mga high-tech na industriya, habang ang mabibigat na industriya ay patuloy na bumabagsak, na nagpapahiwatig ng kakulangan ng kumpiyansa sa merkado. Kung walang panlabas na intervention, ang pagbaba ay magpapatuloy ngunit hindi masyadong malaki. Nang isummarize ng mga analyst at intelligence collectors ang data at ibigay ang mga ito kina Jake at Buzz, bilang mga pangunahing mga ngalakal, kailangan ng dalawa na gumawa ng mga paghuhusga batay sa kasalukuyang sitwasyon. "Ano sa tingin mo?" Nakangiting tanong ni Jake kay Buzz na nakatayo sa tabi niya. Nakaranas na si Jake at matagal na niyang napagtanto na kinakabahan si Buzz. Bilang isang mangangalakal, hindi siya maaaring masira sa anumang sitwasyon.
Ang nerbiyos ay malamang na humantong sa mga pagkakamali at pagpapabies sa mga detalye, na nakamamatay sa isang napakalaking transaksyon kung saan kahit isang bahagi ng 1% na punto ay umabot sa daan-daang milyong summer dollars. Huminga ng malalim si Baz at same time na sinabi, sa palagay ko, pinakamabuting huwag munang lumipat sa ngayon. Ipaliwanag mo ang iyong katwiran. Nagpatuloy si Jake, ang kanyang ekspresyon ay hindi nagpapakita ng pahiwatig ng pagsang-ayon o hindi pagsang-ayon. Ilang minuto na lang matapos magsimula ang market. Ang lahat ng katalinuhan at data ay hindi sapat upang bumuo ng isang maaasahang modelo. Tsaka wala pang move yung mga kalaban natin. Ang pinakamahalagang bagay ay nagkukulang tayo, kaya ang pagbaba ng merkado ay kapaki-pakinabang sa atin. Kung tayo at ang ating mga kalaban ay walang gagawin at natural na bumababa ang merkado, tayo ang natural na mananalo. Sa makatuwid, maaari naming samantalahin ang mga kondisyon upang ilunsad ang mga pagbabago. Natural at maayos na nagsalita si Baz. Nang matapos siyang magsalita, confident siyang tumingin kay Jake. Makikita na si Baz, na alam na ang kanyang kakulangan sa karanasan at kawalang tatag ang kanyang pinakamalaking pagkukulang, ay nangangailangan ng lakas ng loob ni Jake sa sandaling ito. Napangiti si Jake, nilinggan niya ang kanyang ulo at sinabi sa kanyang assistant, iulat ito kay Mr. Lane at hilingin sa kanya na magdesisyon. Agad namang umalis ang katulong. Gayunpaman, napatulala si Baz. Walang nangyayari, pero humihingi kami ng direksyon kay Mr. Lane. Naisip ni Baz na si Jake ay nagkakagulo sa wala. Umiling si Jake, sinabi ni Jake, mukhang kalmado ang merkado ngayon, at hindi kami kumikilos o ang kabilang partido, ngunit ang hindi nakikitang paghaharap na ito ay masasabing ang pinakamahalagang sandali. Ito ay karaniwang maaaring magtakda ng tono para sa natitirang bahagi ng labanan. Parang nahuhulog sa malalim na pag-iisip si Baz. Maya-maya, ngumiti siya ng mapait. Sa totoo lang, hindi ko pa naranasan ang transaksyon ng ganoon kalaking halaga. Kaya naman napabayan ko ang katotohanan na ang pinagsamang pondo sa pagitan ng kaaway at sa amin ng kaaway at sa amin ay daan-daang bilyong dolyar. Sa sandaling magsimulang mag-away ang dalawang panig, ang epekto ay ganap na sisira sa kalooban ng merkado mismo. Habang nag-uusap sila ay bumalik ang katulong na tumakbo dala ang utos ni Jasper. Ibenta ang mga high-tech na nangungunang sektor tulad ng internet at aerospace. Magtapon ng 10 bilyong US dollars para subukan muna ang tubig. 10 bilyong US dollars para subukan ang tubig. Napasinghap ng mariin si Baz. Nabigla siya sa hindi pagpansin ni Jasper sa pera at sa sobrang katapangan nito. Kasabay nito, hinangaan din niya ang mapanlikhang kalkulasyon at hula ni Jake. Walang alinlangan, hindi sila magiging konserbatibo pagdating sa ganitong uri ng malaking transaksyon. Kailangang malaman ng isa na kahit na pareho silang mga dealer, ang isang dealer sa mga stock at isang dealer sa mga index ay ganap na naiiba. Ngayon sila ang mga dealer ng buong Dow Jones Index. Matapos matanggap ang utos ni Jasper, tumayo si Jake at pumalakpak. Matapos maakit ang atensyon ng mga broker sa paligid niya, ibinuka niya ang kanyang bibig at naglabas ng isang tiyak na utos. Paikliin ng 5 bilyon ang sektor ng internet. Paikliin ang sektor ng aerospace ng 2.5 bilyon. Paikliin ng 2.5 bilyon ang sektor ng enerhiya. Novel drama. Ibagsak ang Dow Jones Index. Pagkatapos ay inulit agad ng mga broker ang sinabi ni Jake. Pagkatapos nilang kumpirmahin na ang order ay nakipag-ugnayan ng tama, sila ay nag-order kaagad. Kasabay nito, sa mga sentro ng kalakalan sa Waterhoof City at Harbor City. Ang pangkat ng pangangalakal sa ilalim ng Munting Prinsipe at si Lord Alvarado at ang pangkat ng pangangalakal ni Caden ay sabay ding nakatanggap ng mga tagubilin. Maikli ang sektor ng internet, aerospace, at enerhiya. Ang dalawang sentro ng kalakalan ay bawat isa ay gagawa nito sa 2 bilyong US dollars, sa kabuoang bilyong US dollars. Susubukan muna natin ang tubig. Nakakabingi ang katahimikan. Ang tatlong sentro ng kalakalan ng lungsod ng Norites, lungsod ng Waterhoof, at lungsod ng Harbor ay nagpaikli ng kabuoang 14 na bilyong US dollars sa mga walang laman na order, na nagpasabog sa index ng stock ng Dow Jones. Nagpaputok sila ng unang putok sa pinakatanyag na labanan sa modernong kasaysayan ng pananalapi.